Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Mabilis na naglakad palapit si Queenie sa mga sandaling ito. Agad na hinawakan ang kamay ni Daryl habang sinasabi na, "Ayokong umalis. Gusto kitang makasama." Siguradong malalagay sa peligro ang buhay ni Daryl sa sandaling sumama ito kay Chang-er, na kilala sa iksi ng kanyang pasensya. Paano niya magagawang hayaan na manganib ang buhay ni Daryl? Kahit na nanatili siyang tahimik sa isang tabi, nagpakita rin si Selene ng kaunting pag-aalala sa maganda niyang mukha. Hinawakan ni Daryl ang kamay ni Queenie habang nakangiting kino-comfort ito. "Huwag kang magalala. Mauna na kayong dalawa. Hahanapin ko kayo mamaya." Nagbigay si Daryl kay Selene ng isang reassuring na tingin nang sabihin niya iyon. "Hindi, Daryl," gusto pa sanang magsalita ni Queenie pero agad na itong pinutol ni Selene. Naglakad palapit si Selene, hinawakan ang kamay ni Queenie, at mahinhing sinabi na, "Magtiwala ka sa bayaw mo. Mauna na tayo." Confident si Selene na hindi basta-basta ang mga taong katulad ni Daryl matapos niya itong makasama ng kaunting panahon. Siguradong makakagawa rin ito ng paraan para mailigtas ang kanyang sarili sa panganib noong ibigay nito ang nakakasiguro nitong tingin sa kanya. Hinila ni Selene si Queenie at nagalakad palayo habang iniisip ang bagay na yon. Ayaw talagang umalis ni Queenie sa mga sandaling ito pero hindi niya magawang suwayin ang utos ng kanyang master. Kaya wala na siyang nagawa kundi magpaalam ng nagdadalawang isip kay Daryl at tumingin sa kanyang likod ng paulit-ulit ng may nakakaawang itsura. Nakahinga lang ng maluwag si Daryl sa kanyang sarili nang makita niyang makalayo ang mga imahe ni Selene at Queenie bago tuluyang mawala sa kakahuyan. "Ano naman ang ikalawa mong kondisyon?" Gumalaw ang mga labi ni Chang-er sa mga sandaling iyon habang bahagyang binubuka ang kanyang bibig at ipinapakita ang walang emosyon niyang mukha na may kakayahang kumuha sa pansin ng mga hari. Ngumiti naman si Daryl at sumagot ng, "Lady Chang-er, ang ikalawa kong kondisyon ay ang pagtatanggal mo sa selyo ang aking mga acupoints. Matagal nang nakaselyo ang mga ito kaya masyado na itong masakit para sa akin." Nagpakita si Daryl ng isang nasasaktang mukha noong sabihin niya iyon. Ang unang ginawa ni Tuxingsun noong makalabas sila sa butas ay ang pagpapakawala sa mga acupoint ni Chang-er. Masasabi nating nasa Heaven Ascension level na sina Chang-er at Tuxingsun. Siguradong manganganib ang buhay ni Daryl sa sandaling manatiling nakaselyo ang kanyang mga acupoint sa tabi ng mga ito. Kaya alam ni Daryl na magiging mas ligtas para sa kanya kung maibabalik ng mga ito ang kanyang lakas. Sumimangot at napaisip dito si Chang-er. Mukha namang naging tapat dito si Daryl pero masyado pa rin itong kahina-hinala. Paano na lang kung bigla itong tumakas matapos nito siyang i-distract habang tinatanggal niya ang selyo ng mga acupoint nito? Sush! Hindi na nakapagpigil pa si Tuxingsun sa kanyang sarili noong mga sandaling iyon nang umabante siyang tumuturo kay Daryl habang sumisisgaw ng, "Masyado ka ng sakim bata. Nagawa ka ng kaawaan ni Lady Chang-er noong isama kanya rito. Pero gusto mo pa ring bawiin ang lakas mo. Mangarap ka." Dito na sinabi ni Tuxingsun kay Chang-er na masyado nang kahina-hinala ang lalaking ito. Makikita niyo naman po na masyado siyang mapanlinlang. Huwag po kayong magpapaloko sa kanya. Buwisit. Hindi alam ni Daryl kung matatawa ba siya o maiiyak noong marinig niya iyon. Mukhang isang malaking daga ang Tuxingsun na ito. Ang lakas ng loob niyang manghusga ng ibang tao gamit ang panlabas nilang mga anyo. Masyado kang interesante. Wala nang naging pakialam sa kanya si Daryl. Matapos niya itong pag-isipan, seryoso niyang sinabi kay Chang-er na, "Mas makabubuti ang pagbawi ko sa aking lakas sa pagtulong na gagawin ko sa iyo para malinis ang iyong pangalan. Pag-isipan mo ang tungkol sa bagay na ito, hindi ako makakapunta kung saan-saan kung wala akong lakas. Paano kita matutulungan kung ganoon?" "Sige." Nag-isip si Chang-er ng ilang segundo bago niya itinango ang kanyang ulo. Tumingin siya kay Daryl at sinabing, "Matutulungan kitang tanggalin ang selyo ng iyong mga acupoint. Pero hindi kita mapapatawad sa sandaling magsinungaling ka sa akin." Dito na itinaas ni Chang-er ang kanyang mga kamay at mabilis na sinuntok ang iba't ibang bahagi ng katawan ni Daryl para mabilis na tanggalin ang selyo sa mga acupoint nito. Sinubukan siyang pigilan ni Tuxingsun pero huli na ang lahat. Buzz! Naramdaman nila ang malakas na pagyanig ng isang aura,
na nagmumula sa malapit na bahagi ng kakahuyan nang mapakawalan ni Chang-er ang mga acupoint ni Daryl. Dito na lumapit ng mabilis ang isang babae sa kanila. Nakasuot ang magandang babae na iyon ng isang mahaba at kulay itim na dress na nagpakita sa kanyang panlalamig at sa magandang hubog ng kanyang katawan. Siya ay walang iba kundi si Gonggong. Nagbago ang itsura ng mangyak-ngiyak na si Daryl nang makita niya si Gonggong. Tinatakot na talaga ako ng Gonggong na ito. Bakit siya nandito ngayon? Natigilan din si Chang-er bago bahagyang mapasimangot habang naguguluhang tumitingin kay Gonggong. Nilapitan sila ni Gonggong sa mga sandaling iyon at buong galang na yumuko kay Chang-er. Lady Chang-er. Tumitig ng husto ang mga mata ni Gonggong kay Daryl ng isang sandali habang sinasabi ang mga salitang Gonggong. Nakabalik na sa realidad ang isip ni Gonggong habang dahan-dahang binubuka ang kanyang bibig at sinasabing, nandito ka ba para ibalik ako sa ilalim ng utos ni Yang Jian? Nakangiti namang sumagot si Gonggong ng, huwag kang magalala, Lady Chang-er. Hindi ako nagpunta rito para pigilan ka sa iyong pagalis. Dito na tumingil sa pagngiti si Gonggong habang tumuturong sinasabi kay Daryl na, siya ang rason kung bakit ako nandito. Oo, nagpunta rito si Gonggong para kay Daryl. Gustong-gusto na niyang makuha ang Heavenly Halberd, kaya hindi siya mapakaling nag-isip ng iba't ibang paraan para makuha ito noong makulong si Daryl. Kaya wala ring tigil na inobserbahan ni Gonggong ang bawat galaw sa loob ng kulungan araw-araw para bantayan si Daryl. Napansin niyang wala na si Daryl kaya agad niyang hinanap ang mga ito sa kanilang mga selda kanina. Dito na siya nagulat nang malamang wala na nga ang mga ito pero hindi pa rin niya ito nagawang i-report kay Yang Jian. Dito na niya mag-isang hinabol ang tumatakas na sina Daryl. Dito na biglang nanginig si Chang-er. Ano? Ano ba ang nangyayari? Bakit nagpunta rito si Gonggong para kay Daryl? Ano ba ang relasyon nilang dalawa? Dito na naku-curious na nagtanong si Chang-er ng, Gonggong, bakit ka nga ba nagpunta rito para lang kay Daryl? Nag-flash ang mga mata ni Gonggong habang bahagyang umingiti. Isa na itong personal na bagay sa pagitan naming ni Daryl. Huwag mo na akong tanungin patungkol sa bagay na ito, Lady Chang-er. Haha! Hindi na iwasang matawa ni Daryl ng malakas noong marinig niya iyon. Dito na siya nagbibirong tumingin kay Gonggong at nagsabi ng, may gusto ka ba sa akin, Gonggong? Ito ba ang dahilan kung bakit mo ako hinabol dito? Direkta mo nang sabihin sa akin kung oo at huwag ka nang mahiya. Pwede naman kita i-entertain. Marami na rin naman akong mga babae, kaya wala na lang sa akin ang pagdadagdag ng isa pa. Sinadya talaga ni Daryl na magpakita nang nagbibirong tingin nang sabihin niya iyon. Sush! Nanginig si Gonggong habang namumula ang kanyang mukha sa sobrang pagkapahiya at galit. Dito na siya tumitig kay Daryl at nanalamig na sabihin, sisiguruhin ko na hihiling ka sa akin na patayin na lang kita. Pinigilan ni Gonggong ang kanyang galit at seryosong sinabi kay Chang-er na, huwag mo akong pipigilan sa sandaling kunin ko si Daryl mamaya, Lady Chang-er. Wala akong pagsasabihan na kahit sino tungkol sa pagtakas na ginawa niyo bilang bayad sa kabutihang nagawa niyo sa akin. Hindi. Nanalamig na sinabi ng walang pag-aalinlangang si Chang-er. Kailangan pa niya ang tulong ni Daryl para malaman ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ni Emperor Hao, na siyang magiging susi sa paglilinis ng kanyang pangalan. Kaya paano niya hahayaan na isama ni Gonggong si Daryl? Nagdilim ang mukha ni Gonggong nang marinig niya ito habang unti-unting nanlalamig ang kanyang tono. Huwag mo sana akong sisihin kung ganoon, Lady Chang-er. Isa kang lapastangan. Naglakad palapit si Tuxingsun at tumitig kay Gonggong sa mga sandaling iyon. Gonggong, ano ang ibig mong sabihin dito? Isusumbong mo ba ang pangyayaring ito kay Yang Jian? Puno ng dedikasyon namang suminghal si Gonggong. Ano ba ang pakialam mo kung ire-report ko siya o hindi? Sinabi ko na ang lahat ng kailangan kong sabihin, kaya wala na akong magagawa sa sandaling hindi pumayag sa gusto ko si Lady Chang-er. Sa totoo lang ay natatakot pa rin talaga si Gonggong kay Chang-er. Pero si Chang-er ang tinitingnang may sala sa pagkamatay ni Emperor Hao Yi sa mga sandaling ito, kaya hindi na niya kailangan pang matakot dito. At hingit sa lahat ay wala nang pakialam si Gonggong kung makukuha pa ba niya ang Heavenly Halberd o hindi. Magaling! Magaling! Nanginig sa sobrang galit si Chang-er habang inuutusan si Tuxingsun na, ikaw na ang bahala sa kanya.
Hindi na maitago pa ni Chang-er ang galit sa kanyang puso nang sabihin niya iyon. Siya pa rin ang iginagalang na si Lady Chang-er kahit nagawa na nitong mapagbintangan. Sino ba si Gonggong sa tingin niya? Ang lakas ng loob nitong bastusin siya. Buzz! Agad na sumabog ang internal energy ni Tuxingsun at agad na inatake si Gonggong sa ilalim ng kanyang mga utos. Mangmangkang daga ka. Malinaw na makikita ang pandidiri sa magandang mukha ni Gonggong habang sumisigaw ng, tumabi ka. Hindi nakasali sa usapang ito. Kilala si Tuxingsun sa mundo ng mga cultivator sa buong North Moana Continent bilang underground rat nang dahil sa pangit nitong itusura, kaya pinandirihan siya ng mga babaeng kagaya ni Gonggong. Hindi naman sumagot dito si Tuxingsun. Nanlamig ang kanyang itsura habang walang tigil na umaatake kay Gonggong. Naging walang awa at matindi ang mga pag-ataking ginawa nito. Ayaw talagang makipaglaban ni Gonggong kay Tuxingsun, pero napilitan siyang gumanti noong harapin niya ang mababagsik na pag-atak nito. Sa loob ng isang iglap, gumawa ang dalawa ng isang matinding laban sa gitna ng ere. Walang kahit na sino sa kanila ang lumamang dahil magkapantay lang ang kanilang mga lakas. Lumipas ang 1-0 minuto sa loob ng isang iglap. Kasalukuyan pa ring naglalaban sa gitna ng ere sina Gonggong at Tuxingsun, pero wala pa rin kahit na sinong lumalamang sa dalawang ito. Nagpanik ng kaunti si Chang-er sa mga sandaling iyon, habang nagpapakita ng pagkabahala at pag-aalala ang maganda niyang mukha. Gustong-gusto na ni Chang-er na tulungan ang kanyang tauhan na si Tuxingsun na lumaban kay Gonggong. Pero pinigilan pa rin niya ang kanyang sarili nang dahil sa katayuan niya bilang empress. Paano niya magagawang sumali sa isang laban ng basta-basta? Haha! Nasabik ng husto si Daryl habang pinapanood ang eksenang ito. Dali! Maglaban lang kayo! Mas paganda ng paganda ang sitwasyon ko habang mas tumatagal ang laban niyong dalawa. Hindi niya na rin nakalimutang ma-appreciate ang magandang katawan ni Gonggong habang bumubulong sa kanyang sarili. Kasabay nito ang pagtingin ni Daryl sa nakatayong si Chang-er sa isang tabi. Napansin niya na nakabunton ang atensyon nito sa gitna ng ere. Dito na biglang nagliwanag ang kanyang mga mata habang mabilis na lumilipad papunta sa likuran ni Chang-er para atakihin ito ng biglaan. Jab! Jab! Sa sobrang bilis ay hindi na nakapag-react pa si Chang-er, kaya agad na nasilyuhan ni Daryl ang kanyang mga acupoint. Nanginig ang buo niyang katawan habang nakakaramdam ng gulat at galit sa ginawang ito ni Daryl. Ngumti naman si Daryl at tumingin kay Chang-er bago niya ito kunin at nakatalikod na tumakas mula sa naglalabang sina Gonggong at Tuxingsun. Papakawalan mo ako! Nanginig sa sobrang galit si Chang-er habang nagpupumigla sa likuran ni Daryl. Pero kasalukuyan nang nakaselyo ang kanyang mga acupoint kaya hindi na niya nagawa pang makagalaw. Wala na siyang nagawa kundi hayaan si Daryl na buhatin siya palayo. Pakawalan mo si Lady Chang-er, Daryl! Tumigil ka! Dito na nagpanik ang mga gustong humabol na sina Tuxingsun at Gonggong, pero masyado nang nakalayo si Daryl kasama ang bitbit niyang si Chang-er. Sa kabilang banda, sa Emi sect ng World Universe, dalawang mga pinagpalang imahe ang nakaupo ng lotus position sa gitna ng isang selda na matatagpuan sa isang dunggion na hindi sinisikatan ng araw. Nanatiling nakapikit ang mata ng mga ito habang nagpapahinga. Mag-ina ang dalawang mga imahe na ito. Naging attractive ang katawan ng ina na naglalabas ng isang nanlalamig aurang magpapalayo sa mga tao sa kanyang paligid. Naging maganda at inosente naman ang aurang nilabas ng kanyang anak. Sila ay walang iba kundi sina Aurora at Ira Hansen. Nitong nakaraan ay nahulog sa bitag na ginawa ni Megan sina Aurora at Ira at ikinulong sa kulungan ng Emi sect. Kahit na nakulong ang mga ito sa isang dungyon, naging maganda naman ang trato sa kanila ng lahat. Pero nakaapekto pa rin sa kanilang mga isipan ang pagkakakulong dito ng maraming araw. Mama! Hindi maiwasang maitanong ni Ira sa mga sandaling ito na, ano na po ang gagawin natin? Makukulong na lang ba tayo rito habang buhay? Say! Hindi naman sumagot dito ang nagbubuntong hininga na si Aurora. Marami na siyang mga naisip na paraan para tumakas dito. Pero hindi pa rin bumabalik sa dati ang kanyang internal energy, kaya hindi pa nila magagawang tumakas sa ngayon. Nabagabag ng husto si Aurora noong magiba ng tuluyan si Megan. Hindi niya alam kung ano na ba ang pinaplano ni Megan para sa kanilang dalawa ni Ira.
Matagal nang nakakakulong si Aurora sa dungeon na ito, kaya hindi niya alam na nakulong na rin pala si Megan sa formation na matatagpuan sa palasyo ng North Mona Continent. Sumandal siya sa pader at bahagyang nagbuntong hininga. Okay lang kung makulong siya sa dungeon na ito, pero kasama niya ang musmos pang si Era. Nasaktan ng husto ang nalulungkot na si Aurora matapos makitang nakakulong ang kanyang anak. Squeak! Nang bigla niyang marinig ang mahinang tunog ng mga yapak mula sa pintuan ng kanilang selda sa mga sandaling iyon. Ilang segundo pa ang nakalipas nang marinig naman nila ang isang mahinang tunog ng paggalaw na sinundan ng dahan-dahang pagbubukas ng pintuan papasok sa selda. Isang tao ang maingat na pumasok sa maliit na puwang na iyon para lumapit sa kanila. Sino yan? Nanginig si Aurora nang marinig niya ang paggalaw na iyon. Si Megan kaya ito? Sino ba ang taong bibisita sa kanila ng ganitong oras ngayong nakakulong silang dalawa ng kanyang anak? Tumingin si Aurora sa pintuan ng kulungan at biglang nakahinga ng maluwag noong makita niya kung sino ang taong pumasok sa kanilang selda. Kasabay nito ang natutuwang pagtawag ni Ira, Master Queenie. Sa ilalim ng mahinang liwanag, ang taong nakatayo sa pintuan ng selda ay isang babaeng may magandang itsura. Mayroon itong pinagpalang katawan na nagbibigay ng mahinhin at maselang impresyon sa sinumang makakakita rito. Ang babaeng iyon ay walang iba kundi si Queenie. Siya ang junior sister ni Aurora at isa sa mga elder ng Emi sect. Maliban kay Abbess Mother Serendipity, si Queenie ang isa sa pinakamalalapit na tao kay Aurora sa Emi sect. Nasaktan ng husto si Queenie noong mapilitang umalis si Aurora sa Emi sect. Nagulat ng husto si Aurora noong makita niya si Queenie sa mga sandaling iyon. Hindi niya inasahan na bibisitahin siya ng kanyang junior sister ng ganitong oras sa kanyang selda. Queenie, bakit ka nandito? Hindi maiwasang maitanong ni Aurora. Dad. Hindi naman ito agad na sinagot ni Queenie. Nagpakita lang ito ng isang nakokonsensyang mukha kay Aurora. Master Junior Sister, patawarin mo ko. Hindi ko na napigilan si Megan noong siraan kanya sa Millennium Event na nagpatalsik sa iyo sa Emi sect. Say! Bahagya namang nagbuntong hininga si Aurora na sumagot ng, okay lang, huwag na nating pag-usapan pa ang nakaraan. Nangyari na rin naman ang mga bagay na yon. Matagal nang tanggap ni Aurora ang mga nangyari sa kanya noong mga panahong napatalsik siya sa sekta ng Emi. HMM! Tumango naman si Queenie at tumayo. Maingat siyang tumingin sa labas bago mabilis na maglakad palapit para tanggalin ang mga nakapulupot na kadena kina Aurora at Ira. Napuno ng sakit ang maganda niyang mukha habang dahan-dahang sinasabi na, okay lang ba kayo, Master Senior Sister? Ira. Okay lang ako, namutla ng husto ang mukha ni Aurora pero pilit itong ngumiti habang nagtatanong ng, nagpunta ka rito sa dungeon para iligtas kami. Hindi ka ba natatakot sa maaaring gawin ni Megan sa'yo? Mas naging walang awa na si Megan mula noong maging Alliance Master siya ng World Universe. Huminga naman ng malalim si Queenie at nakangiting sumagot ng, huwag kang magalala, Master Senior Sister. Nakakulong ngayon si Megan sa kontinente ng North Mona. Dahil kung hindi ay hindi ko magagawang pumuslit papasok sa selda ninyo. Inalala ni Queenie ang kwento ng pagkakakulong ni Megan matapos nito. Nabahala ng husto ang buong sekta ng Emi noong makulong si Megan sa palasyo ng North Mona. Ginawa nila ang lahat para iligtas si Megan na nakapagpababa sa seguridad ng dungeon na ito. Tumango naman si Megan nang marinig niya iyon. Hindi na siya nagtaka kung bakit hindi na niya nakita pa si Megan mula noong makulong silang dalawa ng anak niya, ganoon pala ang nangyari. Mukhang nakulong nga talaga si Megan sa kontinente ng North Mona. Master Senior Sister. Maingat na sinabi ni Queenie sa mga sandaling ito. Wala na tayong oras. Kailangan nyo nang umalis ni Era. Susubukan ko kayong patakasin sa lugar na ito mamaya. Dito na umabante si Queenie. Hindi na nagdalawang isip pa si Aurora habang hinihila si Era at sumusunod sa nangungunang si Queenie. Umalis ang tatlo sa kulungan noong kalagitnaan ng gabi. HMM. Biglang napatigil sa paglalakad si Aurora nang marating nila ang daanan sa likod ng isang bundok. Naramdaman niya ang pagyanig ng internal energy sa gitna ng ere habang napapatingin sa kanyang harapan at biglang manginig sa kanyang nakita. Natigilan din dito sina Era at Queenie. Isang payat na imahe ang tahimik na tumayo roon para humarang sa kanilang dadaanan.
Parang duwending tumayo roon ang imahe ng babaeng nakasuot ng isang mahaba at kulay puting dress na sa gitna ng dilim. Masyado itong attractive, pero nagpakita ang kanyang mukha ng panlalamig na parang isang yelo. Siya ay walang iba kundi si Fanny Witcham. Kasama niya ang daan-daang mga elite na disipulo ng Emmy na tumayo ng tahimik sa kanyang likuran. Si Fanny ay ang malapit na kaibigan ni Meghan na kanyang inatasang mamahala sa Emmy matapos niyang makulong sa North Moana Continent. Kasalukuyang nagpapalakas si Fanny sa isang hindi kalayuang cultivating cell kanina. Marami-rami na rin ang mga pambihirang elixir na kanyang nakonsumo bilang malapit na kaibigan ni Meghan, kaya nagawa niyang maging isang level 4 martial emperor na nagbigay sa kanya ng napakalakas na pandinig. Nakarinig si Fanny ng kakaibang ingay noong tumakas sina Aurora, Ira at Queenie sa kulungan kaya agad siyang nagpunta roon para tingnan ito. Aurora, sino ang nag-aakala na mayroon pa ring magbubuwis ng kanilang buhay para lang iligtas ang isang walang kwentang babae na kagaya mo? Hindi naging malakas ang pagsinghal ni Fanny pero nagawa pa rin itong sindakin ang mga tao sa kanyang paligid. Dito na tumama ang tingin ni Fanny kay Queen pagkatapos nito. Queenie, binastos mo ang mga batas ng ating sekta matapos mo kaming traidorin bilang isang elder ng Emmy. Kaya mula ngayon ay itinatakwil ka na namin sa aming sekta. Sush! Namula ang mukha ni Queenie nang marinig niya ang mga sinabi nito. Nanginig siya sa sobrang galit bago tumitig kay Fanny at sumigaw ng, masyado kayong ambisyoso ni Meghan, Fanny. Kami ni Master Aurora ay inyong mga senior. Ang lakas ng loob mong bastusin kami? Ikaw ang nararapat na itakwil ng aming Emmy sect. Agad na nanggigil ng husto si Queenie habang nagsasalita at tinitingnan ang nananahimik na si Aurora sa isang tabi. Hindi nagpakita ng kahit na anong emosyon ang maganda niyang mukha dahil hindi na importante kung sino sa kanila ang tama at mali sa tindi ng kanyang mga pinagdaanan. Pumasok ka sa kulungan para pakawalan ang mga kriminal na ito pero nagawa mo pa rin kaming baliktarin. Suminghal si Fanny bago ikaway ang kanyang mga kamay. Kunin niyo sila. Wala. Agad na lumipad ang nasa 100 mga disipulo ng Emmy na parang mga petal ng white lily nang marinig nila ang utos ni Fanny para paligiran sina Aurora, Ira at Queenie. Kasabay nito ang pagtingkayad ni Fanny bago lumipad sa lupa at umatake kay Aurora. Hindi nagawang banggay noon ni Fanny si Aurora. Pero naramdaman niya na hindi pa bumabalik sa dati ang internal energy ngayon ni Aurora, kaya hindi na siya nagdalawang isip na atakihin ito. Naging mabilis ang kanyang paggalaw bilang isang level 4 martial emperor. Sa loob ng isang iglap ay nagawang magpakita ni Fanny sa harapan ni Aurora. Naramdaman ni Fanny na hindi pa nga bumabalik sa dati ang internal energy ni Aurora. Kasalukuyan pang nasa level 1 martial emperor ang kanyang lakas na may 3 level na agwat kung ikukumpara sa kanya. Sa sobrang panik ay hindi nagawnag harapin ni Aurora ang pag-ataking ito ng direkta. Dito na niya itinaas ang kanyang mga kamay at nilagay ang mga ito sa kanyang dibdib para maprotektahan ang kanyang sarili. Klang! Malakas na tumama ang pag-ataking ito sa mga braso ni Aurora. Gumawa ito ng isang tahimik na pagungol habang napapaatras ng ilang beses ang nanginginig niyang katawan sa sobrang galit. Mama! Nagalala ng husto si Ira nang makita niya ang eksenang ito. Gusto niya sanang lumapit sa kanyang ina pero agad siyang naharang ng ilang mga disipulo ng Emmy, kaya hindi na niya nagawa pang makalapit dito. Master Senior Sister. Kasabay nito ang pagbabago ng itsura sa mukha ni Queenie. Namula ang kanyang mga mata at sumigaw ng, "Ok ka lang ba, Master Senior Sister?" "Okay lang ako," napakagat si Aurora sa kanyang labi, at dahan-dahang iniling ang kanyang ulo. "TSK, TSK, TSK. Hindi na ako magtataka kung bakit ikaw ang dati naming sect master. Masyado kang matatag." Tumayo roon si Fanny at tiningnan mula ulo hanggang paa si Aurora habang tumatangong sinasabi na, sayang lang dahil nagdala ka lang kahihiyan sa buong Emmy sect. Dapat lang na mamatay ka ngayong nagawa mo nang tumakas sa kulungan. Pagkatapos nito ay agad na kumilos si Fanny para atakihin muli si Aurora. Nanginig dito si Aurora. Napuno ng desperasyon ang maganda niyang mukha habang tinitingnan ang paparating na pag-atake ni Fanny. Masyado itong mabilis kaya hindi na niya ito maiiwasan pa. "Master Senior Sister!" Sigaw ni Queenie. Tinamaan na si Aurora ng isa sa mga pag-atake nito kaya siguradong mamamatay na siya sa sandaling tumama pa ito sa kanya.
Hindi na nag-isip pa si Queenie, at agad na sumugod para salagin ang pag-ataking iyon para kay Aurora. Bang! Malakas na tumama ang pag-ataking ito sa dibdib ni Queenie. Gumawa si Queenie ng isang tahimik na pagungol at panginginig bago bumagsak sa mga braso ni Aurora at sumuka ng dugo nang dahil sa pag-ataking iyo. Dito na biglang namutla ng husto ang maganda niyang mukha. Queenie! Yakap ni Aurora kay Queenie nang mahigpit habang walang tigil na tumutulo ang kanyang mga luha. Master Seniro Sister! Ginawa ni Queenie ang lahat ng kanyang makakaya para sumigaw kay Aurora ng, "Umalis ka na. Dali! Umalis? Huwag niyo nang isipin pa ang tungkol sa pag-alis ngayon dito." Nanlamig ng husto ang boses ni Fanny. Dito na siya umatake ng isa pang beses. "Umalis ka na, Master Senior Sister. Dalian mo." Nabahala ng husto si Queenie nang makita niya ito kaya agad siyang sumigaw hanggang sa dulo ng kanyang lalamunan bago itulak ng malakas si Aurora. Dito na lumipad si Fanny sa tabi ni Queenie para dakipin ito. "Gusto mong magpaka-traidor para iligtas ang babaeng nagbagsak sa ating ME sect, hindi ba Queenie?" Nanalamig na sinabi ni Fanny habang nakatingin ang nagyelo sa lamig niyang mga mata. "Bilang isang elder ng ME, nagawa mong pakawalan ang mga traidor na ito. Walang kapatawaran ang ginawa mong ito. Kaya huwag mo akong sisisihin sa sandaling hindi ako magpakita ng awa sa iyo ngayon, nagawa mo ng kumampi sa hayop na yan." Buzz! Dito na ginamit ni Fanny ang kanyang internal energy para dahan-dahang igalaw ang kananyang kamay gamit ang kanyang internal energy habang nagpapakita isang makapal na ulap sa kanyang harapan. Ito ang ultimate teknike ng ME sect na Spirit Cloud Palm. Ang Spirit Cloud Palm ay ginawa ng mismong nagtayo sa ME sect. Masyado itong malakas, nakakatakot at kahanga-hanga. Tanging mga sect master lang ng ME sect ang pupwedeng magsanay ng ultimate teknike na ito kasama ng AC Dragon Punch. Pero hindi pa nakakabalik ng ME sect si Megan noong maging Alliance Master siya ng World Universe matapos nitong maglibot sa 9 mainlands. Kaya sinira ni Megan ang tradisyon noong ipasa niya sa kaibigan niyang si Fanny ang Spirit Cloud Palm. Sa pamamagitan nito ay magagawang pamahalaan ni Fanny ang ME sect sa sandaling hindi niya magawang bumalik dito. Ano? Nanginig ng husto ang nagugulat na si Aurora nang makita niya ang eksenang ito. Ang Spirit Cloud Palm. Ipinasa ni Megan ang Spirit Cloud Palm kay Fanny. Kasabay nito ang pagsugod ni Aurora para tulungan si Queenie na salagin ang pag-ataking ito. Pero masyadong naging mabilis si Fanny kaya hindi na siya nakapag-react pa. Nagbago rin maging ang itsura ni Queenie sa kanyang nakita. Ginawa niya ang lahat para iwasan ang pag-ataking ito pero hindi pa rin niya nagawang makapag-react sa sobrang bilis nito. Bang! Direktang tumama ang pag-ataking ito kay Queenie. Gumawa siya ng tahimik na pagungol bago tumalsik ng higit 100 metro na parang isang sirang saranggola at bumagsak sa damuhan bago dumura ng sariwang dugo na nagpapula sa isang bahagi ng damuhan na kanyang binagsakan. Queenie! Gumuho ang mukha ni Aurora noong mga sandaling iyon at tuluyan nang nawala sa kanyang sarili. Walang tigil na tumulo ang luha sa kanyang mukha. Miserable namang ngumiti si Queenie habang nararamdaman ang pagkasimot ng kanyang life force. Namutla ang kanyang mukha bago dahan-dahang ipikit ang kanyang mga mata at tuluyang tumigil sa kanyang paghinga. Queenie! Master Queenie! Namula ang mga mata ni Aurora nang makita niya ang eksenang iyon sa sobrang sakit na kanyang naramdaman. Hindi rin naiwasan maging ng anak niyang si Ira na mapaiyak ng dahil dito. Si Queenie ang pinakamabait sa lahat ng mga elder ng ME dahil sa walang katulad pa pag-aalaga nito sa kanilang mga disipulo. Walang kahit na sino ang nagakala na mamamatay din ito sa kamay ng kanyang mga kasama. Isa itong trahedya para sa kanilang lahat. Buzz! Napuno ng luha ang mga mata ni Aurora habang nabablangko ang kanyang isipan. Dito na mas tumindi ang galit sa kanyang puso. Fanny, si Queenie ang iyong senior aunt. Ang lakas ng loob mong patayin siya. Tao ka pa ba talaga? Papatayin kitang hayop ka. Malakas na sigaw ni Aurora habang nanlalamig ang kanyang mga mata. Dito na dahan-dahang itinaas ni Aurora ang kanyang mga kamay at nagpakita ng isang nanlalamig na itsura habang lumalalabas ang dumadagundong sa lakas na internal energy sa kanyang katawan. Isang kulay puting ice dragon ang nagpakita sa gitna ng ere, sumipol ito at lumipad sa ibabaw ni Aurora.
Narinog ng lahat ang malakas na sigaw ng dragon na ito. Easy Dragon Punch. Nanalamig na lumabas ang tatlong mga salitang ito sa bibig ni Aurora habang ginagawa ang kanyang pag-atake. Roar! Sumigaw ang Ice Dragon at agad na lumipad papunta kay Fanny. Hayop ka, Fanny! Pinatay mo ang iyong senior aunt at binastos ang mga nakatatanda sa sektang ito. Dapat lang na mamatay ka. Sigaw ng nagngingit-ngit na si Aurora. Buzz! Sa loob ng isang iglap ay nagawang makarating ng Easy Dragon Punch sa harapan ni Fanny na halos tumama rito. Agad na nagbago ang itsura ni Fanny habang nagpapanik ng kaunti sa kanyang puso. Pero nagawa pa rin niyang suminghal habang itinataas ang kanyang kamay matapos maalalang hindi pa bumabalik sa dati ang internal energy ni Aurora para gumawa ng isang protective shield sa gitna ng ere. Huwag kang magbintang ng kung ano-ano, Aurora Hansen. Napakagat si Fanny sa kanyang labi habang nagbibigay ng isang naghahamong tingin. Hindi mo ba alam kung anong klase ng kahihiyan ang ginawa niyo ni Daryl Darby? Nagawa mo pang magkaroon ng anak sa kanya. Isa kang kahihiyan sa sekta ng ini. Ikaw ang nararapat na mamatay. Sinuway ni Queenie ang ating batas kaya dapat lang din siyang mamatay. Kayo na ng anak mo ang susunod sa kanya. Bang! Tumama ang Easy Dragon Punch sa protective shield at gumawa ng isang napakalakas na tunog habang nababasag ang ginawang protective shield ni Fanny. Kasabay nitong nawala ang Ice Dragon ni Aurora. Kahit na nagawa niyang salagin ito, napaatras pa rin si Fanny ng ilang hakbang nang dahil sa puwersang nagmula sa pag-atake ni Aurora. Ito. Namutla ang mukha ni Fanny habang nakatingin kay Aurora at natitigilan sa kanyang mga nasaksihan. Hindi pa tuluyang bumabalik sa dati ang internal energy ni Aurora, pero nagawa pa rin magbigay ng kanyang Iki Dragon Punch ng ganito katinding lakas. Pasimple ring sumimangot dito si Aurora. Nagawa pa rin ni Fanny na salagin ang kanyang pag-atake. Natatakot siya na baka hindi na siya makalabas ng buhay sa Emi ngayong gabi. Gasp! Naguguluhan namang tiningnan ng mga nakapaligid at natutulalang mga disipulo si Aurora. Hindi na nakapagtatakang isa nga siyang dating sect master ng Emi. Nagawa pa niyang maging ganito kalakas matapos makulong ng mahabang panahon. Mamatay ka na, Aurora Hansen. Mabilis na nag-recover ang internal energy ni Fanny sa mga sandaling iyon, habang sumisigaw na umaatak kay Aurora. Hindi naman natakot dito si Aurora habang itinataas ang kanyang mga braso at direktang sinasalag ang pag-ataking iyon. Bang! Nagtama ang kanilang mga atake at parehong napaatrasan ng ilang hakbang palayo sa isa't isa. Tingnan natin kung hanggang saan kaabot, Aurora Hansen. Nakasimangot na singhal ni Fanny. Dito na niya sinabi kay Aurora na, sigurado naman ako na nagamit mo na ang malaking bahagi ng naipong mong internal energy sa Easy Dragon Punch na yon, tama. Napakagat si Aurora sa kanyang labi at tumitig kay Fanny. Hindi na siya nagsabi ng kahit na ano pero nagliyab ang kanyang mga mata sa sobrang galit. Tamanga si Fanny, halos maubos na ng Easy Dragon Punch na yon ang kanyang internal energy. Pero hindi pa rin nagpanik si Aurora dahil gusto niya lang mapatay si Fanny para makapaghiganti sa kanyang junior sister na si Queenie. Tumakbo palapit si Era sa mga sandaling ito at sumigaw ng, tutulungan kita. Mama! Pero agad siyang pinigilan ni Aurora bago pa man ito makalapit sa kanya. Huwag mo na akong alalahanin, Era. Umalis ka na. Napakagat sa kanyang labi si Aurora habang sinasabi ang mga salitang iyon. Kasabay nito ang pagtingin niya kay Queenie na naliligo sa sarili niyang dugo. Nakapagdesisyon na si Aurora na ipaghihiganti niya si Queenie kahit na nung mangyari ngayong araw. Pero kinakailangan na munang umalis ng anak niyang si Era dahil masyado pa itong bata kaya marami pa siyang dapat na maranasan kung ikukumpara sa kanya. Mama! Nanginig si Era nang marinig niya ang mga salitang iyon. Naguluhan at napatigil siya habang natutulalang tumitingin sa ina niyang si Aurora. Umalis ka na. Dalian mo. Nabahala na rito ng husto si Aurora. Kasabay nito ang paggamit niya sa kanyang internal energy habang sumusugod para mapaatras ang mga nakapaligid na disipulo ng Emil sa kanila. Nagamit na niya ang malaking bahagi ng kanyang internal energy kaya hindi na siya abot pa. Pero magagawa pa rin naman niyang maprotektahan si Era para mapatakas ito bago tuluyang maubos ang kanyang internal energy. Gusto kitang makasama, Mama. Hindi ako aalis kung ayaw mo pong umalis.
Mamatay na lang po tayo rito kung gusto mo na pong mamatay. Malakas na iyak ni Era habang buong lakas na iniiling ang kanyang uli. Kasabay nito ang pagbunot niya sa mahaba niyang espada habang tumatakbo palapit kay Aurora. Huwag mo na akong tatawagin pang mama kung hindi mo ako pakikinggan sa mga sinasabi ko, Ira. Itatakwil na kita bilang anak ko. Unti-unting humina ang boses ni Aurora pero napuno pa rin ng determinasyon ang kanyang tono. Hindi ito magagawang questionin ng kahit na sino. Hindi tumigil sa panginginig si Era habang napupuno ng luha ang kanyang mukha. At sa huli ay napakagat na lang ito sa kanyang labi ng husto hanggang sa dumugo ito habang sumisigaw ng, "Huwag kang magalala, mama. Gagawa ako ng paraan para mailigtas ka rito." Dito na tumingin si Era kay Fanny at nagsalita gamit ang nalalamig niyang boses na parabang nagmula sa kailaliman ng impyerno, "Fanny Witcham, hahanapin kita sa sandaling may mangyari sa aking ina. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng ginawa mo sa amin." Dito na tumingkayad si Era at tumalikod bago lumipad pababa sa bundok. Walang tigil itong umiyak habang tumatakas mula sa sekta ng Emi. "Gusto mong tumakas?" Suminghal si Fanny sa mga sandaling iyon, habang inuutusan ang mga nakapaligid na disipulo ng Emi na, "Pigilan niyo si Era." Dito na biglang humabol ang higit sa 100 mga disipulo ng Emil sa anak ni Aurora. Napakagat na lang si Aurora sa kanyang labi, habang tinitingnan ang eksenang iyon at ginagamit ang buo niyang lakas para atakihin ang mga sumusugod na disipulo ng Emi. Bang! Isang nakayayanig na tunog ang bigla nilang narinig pagkatapos ng pag-ataking iyon. Nanginig si Aurora at sumuka ng sariwang dugo. Inubos na ng Easy Dragon ang naipon niyang internal energy kaya hindi na niya kakayanin pa ang pagharap sa ganito karaming mga tao. Pero nagawa pa ring patrasin ng pag-ataking iyon ang higit sa 100 mga disipulo ng Emi. Maging si Fanny ay napaatras dito ng 12 mga hakbang. Ginawa ni Aurora ang huli niyang pag-atake para masuportahan ang pagtakas ng kanyang anak. Kaya sa loob ng isang iglap ay agad na nawala si Ira sa paningin nilang lahat. Dito na sumama ang magandang mukha ni Fanny habang galit na ipinapadyak ang kanyang paa. Magpadala kayo ng balita sa bawat isang sekta na hulihin ang tumakas na si Ira. Wala akong pakialam kung buhay o patay na niyo siyang mahuhuli. Isang nanlalamig na boses ang lumabas mula sa nakasimangot na si Fanny habang ipinapakita ang galit at nanlalamig niyang itusra. Nagawang tumakas ng hayop na yon sa akin. Kahit nasaan ka pa magpunta, hinding-hindi mo matatakasan ang Emi. Opo. Agad na sumagot ang mga nakapaligid na disipulo ng Emi, bago magsipagbaba ang mga ito para sabihan ang ibang mga sekta. Mula noong maging Alliance Master si Megan, ay nagawa nitong gawing isang makapangyarihang sekta ang Emi sa buong World Universe sa loob ng maiksing panahon. Masasabi ng marami na ang Emi daw ay ang nangungunang sekta sa mundo ng mga cultivator sa World Universe. Kaya kahit na nakulong pa si Megan sa palasyo ng North Moana, kaya pansamantala nitong hindi magagampanan ang kanyang tungkulin bilang pinuno, hindi pa rin magagawang suwayin ng ibang mga sekta ang Emi sect. Senior Sister Fanny. Sa mga sandaling ito, isang disipulo ang dahan-dahang naglakad palapit at mahinang nagtanong ng, "Ano na po ang gagawin natin kay Aurora?" Tuluyan nang naubos ang internal energy ni Aurora sa mga sandaling ito, kaya agad siyang nahuli ng mga taga-Emi. Bahagyang suminghal si Fanny habang bigla ang sinasabi na, "Ikulong niyo siya sa dunggion at bantayan niyo siya ng maigi." Hindi nagpakita ng kahit na anong emosyon si Fanny nang sabihin niya iyon, pero sa totoo lang ay naiinis na siya ng husto sa kanyang loob. Gustong-gusto na talagang patayin ni Fanny si Aurora noong mga sandaling iyon. Pero sinabihan siya ni Megan na walang kahit na sino ang dapat na lumapit o humawak kay Aurora. Kaya walang kakayahan si Fanny na patayin ito kahit na siya ang tumatayong sect master ng Emi sa ngayon, kaya wala na siyang nagawa kundi ikulong itong muli. Opo. Tango ng disipulo bago itali si Aurora at ibalik sa kanyang selda. Naluha ang mga mata ni Aurora sa mga sandaling iyon habang nakatingin sa malayo. Hindi nagpakita ng kahit na anong reaksyon ang maganda niyang mukha habang nag-aalala ng husto sa kanyang anak. Kinakailangan mong mabuhay, Era. Kinakailangan mong magkaroon ng magandang buhay. Agad na natanggap ng iba't ibang sekta sa World Universe ang balita noong ipakalat ito ng Emi. Dito na nagpadala ang mga sekta ng malalakas nilang mga cultivator para hulihin si Era. Samantala, sa isang kakahuyan na may layong 100 kilometro sa northwest ng Emi,
Walang tigil na umiyak ang tumatakbong si Era. Kasalukuyang pagod na ang kanyang katawan, pero hindi niya pa rin nagawang tumigil sa pagtakbo. Alam niya na mahahabol siya ng mga disipulo ng Emi, sa sandaling itigil niya ang ginagawa niyang pagtakbo. Tumulo ng husto ng pawis ni Era matapos tumakbo ng napakahabang panahon. Tumigil siya at nagpahinga ng isang sandali, dito na siya napatingin sa kanyang paligid. Pasimpleng natigilan si Era sa kanyang nakita. Paano siya nakarating sa teritoryo ng Mount Huasek? Napansin niya na mas mataas pa sa ulap ang tuktok ng bundok na ito. Masyado ring matarik at delikado ang bangin ng bundok na ito. Hindi nakataka-taka kung bakit binansagang pinakadelikadong bundok sa World Universe ang Mt. Hua. Inisip niya ang kanyang ina. Okay lang kaya ito matapos nitong harapin si Fanny at ang mga disipulo ng Emi. Namatay din sa kamay nito ang master niyang si Queenie. Isang napakalalim na kalungkutan ang bigla niyang naramdaman noong maisip niya ang bagay na yon. Ula! Nang bigla siyang makarinig ng mga tunog ng yapak sa kanyang likuran. Masyado itong mabilis at marami, kaya malinaw na marami ang mga taong gumagawa ng tunog na ito. Dito na napatingin si Era. Gasp! Hindi maiwasang mapapigil hininga ni Era sa nasaksihan niyang pangyayari sa kanyang likuran. Mayroong isang grupo ng mga armadong tao ang naglabas ng pumapatay na mga aura sa kanilang mga likuran. Marami sa mga ito ang naging pamilyar sa kanyang paningin, ang Mountain Peak Sect, Beggar Sect, Flame Sect at marami pang iba. Nagtipon-tipon doon ang halos halat ng mga elite ng mga sekta sa World Universe. Nabuhayan ng loob ang mga ito nang makita nila si Era sa mga sandaling iyon, kaya agad silang sumigaw ng, "Sumuko ka na lang, Era. Huwag ka nang tumakbo pa. Wala ka na ring mapupuntahan. Hayaan mong dalhin ka naming pabalik sa Emi." Walang tigil na narinig ni Era, ang nanlalamig na sigaw ng mga ito na para bang walang kahit na sino sa kanila ang naaawa sa tumakas na si Era. Ano? Nagbago ang itsura ni Era nang marinig niya ito. Dito na biglang bumagsak ang kanyang mood. Noong una ay naisip niya na matutulungan siya ng mga cultivator na ito na kumuha ng hustisya sa pamamagitan ng pagbabalik sa Emi para iligtas ang kanyang ina. Pero hindi niya inasahan na nagkaisa ang mga ito para hulihin siya. Dito na biglang tumalikod si Era para tumakbo nang hindi nag-iisip ng kung ano-ano. Dito na nagtinginan ang mga cultivator sa nang dahil sa kanilang nakita at galit na sumigaw ng, "Habulin niyo siya. Isa lang siyang babae." Ang lakas ng loob niyang tumakas. "Huwag ka nang magsabi ng kung ano-ano. Dalian ninyo, habulin niyo na siya." Mabilis na hinabol ng mga cultivator ng iba't ibang sekta si Era habang galit na sumisigaw dito. Matagal-tagal na ring tumatakbo si Era kaya pagod na ang kanyang katawan. Nakaramdam na si Era ng matinding pagod at nerbiyos noong habulin siya ng mga cultivator na ito. Sa sobrang panik ay hindi na niya nakita kung saan siya papunta. Dito na siya direktang tumakbo papunta sa tuktok ng Mt. Hua. Buwisit! Nagbago ang itsura ni Era nang marating niya ang tuktok ng bundok at makakita ng isang mataas na bangin sa kanyang harapan. Dito na siya tuluyang napatigil sa pagtakbo. Isa na itong dead end. Ito na ba talaga ang kanyang kapalaran? Napuno na ng desperasyon si Era sa mga sandaling ito. Hush! Naabutan na siya ng iba pang mga cultivator sa mga sandaling iyon. Haha! Nagpalitan ng tingin ang mga tao sa paligid at tumawa ng malakas matapos makita ang sitwasyon ni Era. Bakit ka tumigil sa pagtakbo? Wala ka nang pupuntahan pa, Era. Sumuko ka na. Oo nga, bakit hindi ka na lang sumama sa amin? Hindi mo na kailangan pang magpakapagod katatakbo at hindi mo na rin kailangan pang sayangin ang pagod namin. Masaya nating magagawa ang ating mga tungkulin kung susuko ka na lang, hindi ba? Napakagat na lang sa kanyang labi si Era habang humihinga ng malalim at tumitingin sa kanyang paligid. Dito na niya nanlalamig na sinabing, "Hinding-hindi ako magpapahuli sa inyo hanggang sa kamatayan." Pagkatapos nito ay napakagat si Era sa kanyang mga labi bago ipikit ang kanyang mga mata habang lumulundag sa malalim na bangin. Ano? Natigilan ng mga cultivator nang makita nila yon. Gusto rin nila itong pigilan pero huli na ang lahat para sa kanila. Hindi na nila nakita ang katawan ni Era noong sumugod sila sa bangin, tanging mga ulap na lang ang kanilang nakita sa ibaba.
Agad na ipinadyak ng mga ito ang kanilang mga paa sa sobrang galit at frustration. Napakalakas ng loob ng babaeng ito. Nagawa niyang tumalon sa bangin na yon. Anak nga talaga siya ni Aurora. Masyado talagang kahanga-hanga ang mga babaeng may ganito kalakas na fighting spirit. Ano pang silbi ng pagsasabi nito ngayon? Hindi natin nahuli si Era Hansen. Paano natin ito ngayon ipapaliwanag sa ini? Nababahalang nag-usap-usap ang mga cultivator sa isa't isa. Hindi nagtagal ay may nagmungkahi na sa kanilang bumaba sa bangin para tinginan kung nasaan na si Era, agad naman itong sinangayunan ng lahat. Masyado talagang komplikado ang lupa sa MT, Hua. Kaya kahit na tumalon si Era sa bangin na yon, agad siyang mamamatay kung wala siyang biyaya ng Diyos. Sandali lang. Mayroong isa sa kanilang sumigaw sa mga sandaling ito, tingnan ninyo. Hindi ba yan ang daanan papasok sa libingan ni Lubu? Naaalala ko pa ang paglabas natin sa sinaunang libingan na ito noon. Buwisit. Paano nagawang tumalon ng Ira na yon papunta sa sinaunang libingan ni Lubu? Hindi ba't nasa ilalim ng bangin na ito ang libingan ni Lubu? Hindi ba nasa ilalim pa nito ang pasukan ng libingan ni Lubu na punasukan noon ng mga nagtipon-tipong mga cultivator ng Nine Mainlands? Siguradong tumalon si Era papasok sa sinaunang libingan ni Lubu. Tumingin sa isa't isa ang mga cultivator na humahabol kay Ira sa mga sandaling yon. Dito na biglang may nagsabi na, hindi na natin siya kailangan pang puntahan doon para i-check kung totoo ngang pumasok si Era sa sinaunang libingan ni Lubu. Marami ang mga patibong at nakalalasong mga insekto sa loob nito, kaya malaki ang tiyansang mamatay na siya sa sandaling tumalon siya papasok dito. Naalala ng mga cultivator na ito ang mapanganib nilang karanasan sa loob ng libingan noong marinig nila ang sinabing ito ng kapwa nila cultivator, dito na tuluyang nanginig ang kanilang mga katawan. Agad ding sumangayon ang mga ito at bumalik sa kanilang mga pinanggalingan matapos mag-usap ng kaunti. Samantala, sa ilalim ng banging iyon. Tanging tunog na lang ng hangin ang narinig ni Era noong tumalon siya sa bangin. Namutla ang kanyang mukha habang napapapikit ng husto sa taas ng kanyang tinalunan. Siguradong puno na nga siya ng desperasyon sa mga sandaling ito. Pagkatapos ng ilang dosenang segundo, ay agad na naramdaman ni Era ang paglalabas ng lupa ng kaunting spiritual aura na unti-unting lumakas hanggang sa makarating siya sa lupa. Kasabay nito ang pagbagal ng kanyang pagbagsak ng dahil sa spiritual aura na ito. Agad na ibinuka ni Era ang kanyang mga mata para tingnan kung ano ang nasa kanyang ilalim. Dito na siya tuluyang natigilan sa kanyang nakita. Nakita niya ang isang malaking butas sa lupa kung saan makikitang umiikot ng dahan-dahan ang hangin. Walang tigil na naglabas ang hangin ito ng spiritual aura na nakapagpabagal sa kanyang pagbagsak. Tama! Ito na nga ang lagusan papasok sa sinaunang libingan ni Lubu. Ang hangin ito ay ang spiritual aura na naipon sa loob ng libingan. Nasurpresa at natuwa si Era nang narealize niyang hindi pa siya mamamatay. Dito na niya ginamit ang kaunting bahagi ng kanyang internal energy para pumunta sa gilid ng bundok matapos makita ang nalalapit niyang pagtama sa lupa. Ginamit niya ang recoil nito para pabagalin ang kanyang pagbagsak. Sinubukang lumapag ni Era sa tabi ng daanan papasok sa libingan pero naging malakas ang puwersa ng kanyang pagbagsak na nakapagpabago sa direksyon na kanyang binabagsakan. Dito na siya direktang nahulog sa entrance ng libingan bago pa man siya makapag-react. Napaatras ng husto ng malaking momentum na ito si Era noong lumapag siya sa lupa. Dito na siya sumigaw at nakaupong tumama sa lupa na tumapos sa kanyang pagkahulog. Naramdaman ni Era ang pagkulo ng kanyang dugo at internal energy kaya inabot siya ng isang sandali bago mapakalma ang kanyang sarili. Huminga ng malalim si Era matapos tumayo at nakahinga na rin ng maluwag sa kanyang sarili. Natuwa si Era dahil hindi siya inasahan na makakaligtas siya sa pagtalon niyang iyon sa bangin kanina. Napagdesisyonan niyang manatili na muna sa loob ng sinaunang libingan na ito para mag-ipon ng internal energy bago muling lumabas. Maraming mga patibong ang libingang ito, kaya hindi ito nagawang pasukin ng mga ordinaryong tao. Naglakad siya papunta sa loobang bahagi ng libingan, habang nag-iisip, ilang hakbang pa lang ang kanyang nagagawa nang bigla siyang madulas. Sumigaw siya ng malakas habang nawawala ng balanse, at nahuhulog sa isang malalim na butas. Ito na ang kanyang katapusan. Ninerbiyos ng husto si Era sa mga sandaling iyon.
Nahulog ba siya talaga sa isang patibong o sa kung anong mapanganib na bahagi ng lugar na ito? Gasp! Splash! Nang maisip ni Erang ito na ang kanyang ikamamatay, bumagsak ang kanyang katawan sa isang tubig na gumawa ng napakalakas na pagtalsik. Nagpumigla si Era sa tubig para mapalutang ang kanyang sarili. Gasp! Nanginig ang kanyang katawan at napapigil siya ng hininga noong mailabas niya ang kanyang ulo sa tubig at makita ang bagay na nasa kanyang harapan. Dito na niya nakita na nasa gitna pala siya ng isang hindi kalakihan at nakakatakot na underground chamber. Matatagpuan sa gitna nito ang isang bahagi ng tubig na may ilang metrong lalim na kanyang binagsakan kanina. Makikita naman sa apat na gilid nito ang sinaunang mga runes na kinulayan ng dugo na naglabas ng isang napakasamang aura. Tama, ito ang lugar kung saan nakulong noon si Jiangju. Ito rin ang lugar kung saan nakuha ni Megan ang Immortal Pure Scripture. Dito na tiningnan ni Era ang kanyang paligid hanggang sa tumama ang kanyang paningin sa isang sulok ng dingding. Nanginig ang buong katawan ng napapasigaw na si Era nang makita niya ito. Dito na niya nakita ang isang lalaking nakakadena sa isang bahagi ng dingding, mahigpit na nakakapit ang mga kadenang bakal sa parehong kamay at paay ng lalaking ito. Mayroon ding kulay ng itim ang bawat isang kadena na halos kasing laki na ng kanyang braso. Nagpakita ng masamang mukha ang taong ito na nakasuot ng kulay mustard na Taoist robe. Mayroon ding isang espadang nakabaon sa kanyang puso habang nababalot naman ng dugo ang kanyang robe. Siguradong matagal na itong nangyari dahil nagkulay itim na ang kanyang dugo. Dahan-dahang napahinga ng malalim si Era at tahimik na kinomfort ang kanyang sarili nang makita niya iyon. Mukhang isa lang pala itong bangkay kaya wala na siyang dapat pang ikatakot pa. Hindi pa rin alam ni Era na ang taong nasa kanyang harapan ay ang kilalang General of Heaven na pinuno ng Yellow Turban Rebellion ng Three Kingdoms era na si Jiangju. Aksidente ring nahulog si Megan sa butas na ito ilang buwan na ang nakalilipas. Humingi ng tulong si Jiangju kay Megan kapalit ng Immortal Pure Scripture bilang kabayaran ng pagtulong ni Megan. Pero mukhang sinaksak si Jiangju ni Megan ng espada hanggang sa mamatay noong makuha niya ang Immortal Pure Scripture. Sino ang taong ito? Kahit na kinomfort niya ang kanyang sarili, ninerbiyos pa rin si Era sa kanyang sarili noong makita niya ang hindi magandang sinapit ni Jiangju. Pero ang sumurpresa kay Era ay ang hindi pagkaagnas ng lalaking ito matapos ng matagal na panahon mula ng kanyang pagkamatay. Nakatali lang ito roon na parabang isang natutulog na tao. Matapos itong tingnan ng isang sandali, napakalma na rin ni Era ang kanyang sarili, at dahan-dahang naglakad paabante para tanggalin ang mga kadena sa mga kamay at paa ni Jiangju gamit ang kanyang armas. Kasabay nito ang pagbulong ni Era ng, "Kapwa ko senyor. Kahit na hindi kita kilala, itinadhana na magkita tayo ngayon dito, kaya hayaan mong bigyan kita ng maayos na libing." Naniniwala ang Emi sect sa Budismo na nagbigay kay Era ng isang maawaing puso matapos mag-aral ng mga sulating Budismo mula pagkabata. Dito na siya biglang nakaramdam ng awa noong makita niya ang pagkamatay ng nakataling si Jiangju. Pero masyadong naging mahigpit ang kadenang nakapulupot sa mga kamay at paa nito, kaya hindi ito nagawang hiwain maging ng kanyang armas. Dito na biglang nabahala si Era habang pumapasok ang isang bagay sa kanyang isipan. Nasa kanya kaya ang susi ng mga kadenang ito. Dito na niya sinimulang maghanap sa suot na robe ni Jiangju, at pagkatapos ng isang sandali ay aksidente niyang nahawakan ang energy field nito. Gasp! Naramdaman niya na parabang kinuryente siya sa mga sandaling ito, habang mabilis na binabawi ang kanyang mga kamay at napapatras ng ilang beses. Nagpakita rin ng matinding pagkasurpresa ang magada niyang mukha. Malinaw na naramdaman ni Era na mayroon pang kaunting internal energy sa energy field ng lalaking ito. Kung mayroon pa itong internal energy, nangangahulugan lang na buhay pa ito. Cough! Cough! Biglang iginalaw ni Jiangju ang kanyang ulo noong habang nagugulat ng husto si Era at gumawa ng napakalalim na paghinga na parabang nagigising mula sa pagkalunod. Sush! Ibinuka ni Jiangju ang malakidlat niyang mga mata matapos ang isang iglap at agad na tumingin kay Era. Ikaw! Naramdaman ni Era na parabang tinitingan siya ng isang napakalaking halimaw kaya agad na nanlambot ang kanyang mga tuhod. Naglakad siya ng paatras habang ninenerbiyos na nagtatanong ng, "Iisa ka bang tao o isang multo?"
Siguradong matitigilan si Megan kung siya ang nasa lugar na ito ngayon dahil siniguro niyang patay na si Jiangju noong saksakin niya ito ng kanyang espada. Nanalamig na suminghal si Jiangju habang bumubulong sa kanyang sarili ng TSK, TSK. Mayroon pa rin talagang puso ng ahas ang mga magagandang babae. Sino nga ba ang mag-aakala na malilinlang ang isang katulad ko ng isang bata? Dito na aroganteng ngumiti si Jiangju habang sinasabi na, mabuti na lang at mayroon pa akong isa pang ultimate technique dahil kung hindi ay baka natuluyan na ako ng isang iyon. Parang wala na sa sarili ang mukha ni Jiangju na kasalukuyang nakakaramdam ng pighati at galit noong sabihin niya iyon. Walang duda na si Megan ang batang tinutukoy nito ngayon. Oo, hindi alam ni Megan na mayroon pang ultimate technique si Jiangju na kilala sa tawag na Death and Alive Scripture maliban sa kanyang Immortal Pure Scripture na kinuha ni Megan noong saksakin siya nito at siguruhing patay na sa kanyang pwesto. Kagaya ng pangalan nito, mayroon itong kakayahan na panatilihing buhay ang kahit na sino sa kritikal na bahagi ng kanilang mga buhay nang walang kahit na anong ingay sa sandaling gamitin niya ito. Dito na itatago ng teknike ang maliit na bahagi ng life force na mayroon ang taong iyon sa loob ng kanyang energy field, matapos nitong tumanggap ng isang nakamamatay na pag-atake, bago nito, dahan-dahang gamutin at ibalik ang buhay nito na parang isang phoenix. Halos mapatalon ang puso ni Era sa kanyang lalamunan nang makita niyang kausapin ni Jiangju ang kanyang sarili. Hindi niya nagawang huminga ng kahit na isang beses noong makita niya ito. Dito na tiningnan ni Jiangju si Era mula ulo hanggang paa, habang nagtatanong ng, nasaan na ang batang sumaksak sa akin kanina? At sino ka naman? Dito na naguguluhang sumagot si Era ng, bata. Sinong bata? Ako lang naman ang kasama mo rito. Wala na kaya ito sa kanyang sarili? Hindi pa rin alam ni Era sa mga sandaling ito na si Megan ang batang tinutukoy ni Jiangju. HMM. Napasimangot si Jiangju dahil mukhang hindi naman nagsisinungaling ang may seryosong itsura na si Era. Dito na tumama ang kanyang paningin sa hawak nitong espada. Sige, sinabi mong hindi mo kaano-ano ang batang iyon, pero bakit mo hawak ang espadang yan? Sinusubukan mo ba akong patayin? Hindi naman naging malakas ang kanyang boses pero masyado itong naging overwhelming. Ako. Nanginig si Era at agad na napaliling ng kanyang ulo habang sinasabi na, nagkakamali po yata kayo, Senior. Gusto ko lang po sanang tanggalin ang mga kadena nyo para mabigyan kayo ng maayos na libingan. Kumislap ang mga mata ni Jiangju nang marinig niya ito. Dito na kumalma ang kanyang itsura bago purihin at sabihin kay Era na, mukhang napagbintangan lang kita. Pambihira kasi sa mga kaedad mo na magkaroon ng mabuting puso. Dito na naisip ni Jiangju si Megan, habang napapakagat sa kanyang labi, at emosyonal na sinasabing, sino ang mag-aakala na magiging ganoon kalakas ang loob ng isang magandang babae na kagaya niya? Naramdaman ni Era na nabawas-bawasan ang nakamamatay na urang nilalabas ni Jiangju. Pero ninenerbyos pa rin itong itinanong na, Senior, sino ka po ba? Haha! Dito na tumawa si Jiangju pero nagpakita pa rin ng lungkot at galit ang kanyang itsura. Isa akong taong nakalimutan na ng mundo. Bata, narinig mo ba ang tungkol sa General of Heaven na si Jiangju? Jiangju? Napatingala rito ang ulo ng nako-confused na si Era. Sino ba si Jiangju? Mukhang hindi naman niya ito naririnig sa mundo ng mga cultivator. Sa bagay, masyado pang bata si Era. Masyado pang limitado ang kanyang kaalaman sa kasaysayan, kaya natural lang na hindi niya malaman kung sino ba talaga si Jiangju. Hindi ko pa po naririnig ang pangalang ito. Naging direkta at agad namang humingi ng tawad ang yumuyukong si Era kay Jiangju. Hindi pa po ganoon kalawak ang kaalaman ko. Patawarin niyo po ako. Agad naman naging awkward ang itsura ng tensyonadong si Jiangju. Dito nang umiti si Jiangju bago kumakaway na sinabi kay Era na, masyado kang mabait, bata. Kaya paano kitang masisisi? Halika, halika. Tulungan mo akong tanggalin ang mga kadena kong ito. Naging mabait at approachable ang mukha ni Jiangju nang sabihin niya iyon, pero nagpakita pa rin ng kaunting mali siya ang kanyang mga mata. Hindi naman napansin ni Era ang panganib na dala nito kaya dahan-dahan siyang naglakad palapit dito. Buzz! Dito na biglang sumabog ang isang napakalakas na puwersa ng internal energy sa katawan ni Jiangju nang makaratig si Era sa harapan nito.
Agad na gumawa ng isang malakas na suction force ang internal energy na bumalot sa kataunan ni Era. Masyadong naging mabilis ang pangyayaring ito kaya hindi na nakapag-react pa si Era. Masyado ring naging malakas ang puwersa nito kaya hindi na niya ito nagawa pang labanan gamit ang kanyang lakas. Sumigaw naman si Era habang puwersahang hinihigop ng puwersang ito papunta sa tabi ni Xiangju. Naramdaman niya ang pagsakal ng dalawang kamay sa kanyang lig habang nagpupumiglas sa kanyang kinaroroonan. Napangiti naman si Xiangju habang sinasakal ito, dito humigpit ng humigpit ang kanyang mga kamay. Agad na nahirapang huminga si Era habang namumula ang maganda niyang mukha. Nawala na sa kanyang sarili si Xiangju habang nanlalamig na sinasabing, huwag mong iisipin na maluloko mo pa ako, bata. Siguradong kasama mo ang batang sumaksak sa akin noon, tama. Huwag ka nang magsinungaling dahil iisa lang ang teknike na ginagamit niyo sa pagkukultivate. Naging maingat na ng husto si Xiangju nang maloko siya ni Megan noong nakaraan. Malinaw niyang naramdaman noong makita niya si Era na iisa lang ang teknike na ginagamit nilang dalawa ni Megan. Pareho silang nagkukultivate gamit ang isang yin-type na cultivation method na eksklusibo lamang sa mga kababaihan. Ang hindi alam ni Xiangju ay pareho lang na nanggaling sa emi-sect sina Era at Megan, kaya natural lang na maging isa ang ginagamit ng dalawang ito sa pagpapalakas. Pero naging sigurado pa rin siya sa kanyang sarili na ipinadala siya ni Megan dito. Senior. Sinubukang magpumiglas ni Era habang pinipilit na huminga pero wala siyang sapat na lakas para gawin ito. Wala na siyang nagawa kundi nang hihinang ibuka ang kanyang bibig at sabihin. Nagkakamali ka po, mag-isa lang po talaga ako rito. Hindi ko rin po kilala ang batang sinasabi niyo. Agad namang pinutol ni Xiangju ang kanyang pagsasalita bago pa man ito matapos. Huwag ka nang magkunwari. Sagot ng nagngingit-ngit na si Xiangju. Kung ganoon ay bakit pareho kayo ng ginagamit na teknike sa pagpapalakas? Sabihin mo sa akin. Saan nagtatago ngayon ang batang iyon? Hinihintay niya ba ako sa isang sulok ng lugar na ito para patayin? Malakas na isinigaw ni Xiangju ang huling pangungusap sa kanyang mga sinabi at tuluyan nang nawala sa kanyang sarili. Masyado siyang malakas. Kasabay nito ang dahan-dahang paghigpit ng mga kamay ni Xiangju sa lig ni Era. Dito na nababahalang sumigaw ang hindi makahingang si Era, nagmula rin po ba sa emi-sect ang taong tinutukoy niyo? Ano po ang itsura niya? Pwede mo ba siyang i-describe sa akin? Baka matulungan kitang malaman kung sino siya. Napuno ng pagmamadali ang mga mata ni Era. Halos lumuha na siya ng dugo habang sinasabi iyon. Mukhang hindi naman nagkukunwari si Era nang dahil sa seryoso nitong itsura. Dito na huminga ng malalim si Xiangju. Kumislap sa sobrang hinanakit ang kanyang mga mata habang nanalamig na sinasabing, mas matanda at maganda rin ang batang iyon. Mayroon siyang mga kilay na parang isang willow leaf. Detalyadong inilarawan ni Xiangju ang mga katangian ni Megan matapos ang ilang minuto. Nanginig si Era nang mapakinggan niya ito bago natutulalang tumingin kay Xiangju at mag-isip ng, si Megan kaya ang batang tinutukoy ni Xiangju. Suminghal si Xiangju nang makita niya ang itsura ni Era. Bakit? Sigurado akong kilala mo ang hayop na batang iyon, tama? Opo. Napakagat sa kanyang labi ang tumatangong si Era. Kinuha ni Megan sa kanyang ina ang posisyon ng sect master sa emi-sect matapos niyang iset up ikulong sina Aurora at Era sa isang dumyon. Hinding-hindi niya makakalimutan ang mga bagay na ito. Paanong hindi niya makakalimutan si Megan? Dito na naku-curious na nagtanog si Era ng, Senior, si Megan Castello po ang batang tinutukoy niyo. Ano po ba ang hinanakit niyo sa kanya? Anong hinanakit? Nakakatakot na ngumiti si Xiangju at mabagsik na sinabing, hindi matatapos ang away namin ni Megan hanggat hindi tumitigil sa paghinga ang isa sa amin. Pinangako ng batang iyon na tutulungan niya ako sa sandaling ipasa ko sa kanya ang immortal pure scripture. Pero sa halip ay nagawa niya akong saksakin ng kanyang espada, noong maibigay ko na ito sa kanya, sinubukan niya akong tapusin dito. Nanlamig ng husto ang tono ni Xiangju sa mga sandaling iyon. Napakalakas ng loob ng taong iyon. Hinding-hindi mawawala ang hinanakit kong ito hanggat hain ko siya napapatay. Bakit hindi mo ako dalhin sa kinaroroonan niya ngayong kilala mo pala siya? Humigpit pa ng husto ang mga kamay ni Xiangju matapos sumabog ang kanyang internal energy habang sinasabi ang huli pangungusap ng anyang mga sinasabi.
Natakot na ng husto si Era nang maramdaman niya na malapit ng mabali ang kanyang lig at sumigaw ng, "Nagkakamali po kayo, senyor. Kilala ko po si Megan pero hindi po kami magkaibigan. Mayroon din po akong malalim na hinanakit sa kanya kagaya niyo po." Nagpawis ng husto si Era habang nanlalambot na sinasabi ang mga bagay na yon. HMM? Natigilan naman si Jiangju nang marinig niya iyon, pero hindi pa rin niya inalis ang kanyang kamay habang nanlalamig na sinasabing, "Kahit na may hinanakit ka sa kanya, bakit isa lang kayo ng teknike sa pagpapalakas? Kung tama ang hinala ko, nagmula kayong dalawa sa iisang sekta tama." "Oo, si Megan at ako ay galing sa ME sect." Napakagatlabi si Era habang sinusubukan niya ang best niya para kumalma. Tumingin siya kay Jiangju at mabagal na sinabi na, "Siya ang senior sister ko, pero siya ay demonyo at masamang tao. Ninakaw niya ang sect master position mula sa mama ko at pagkatapos siya ay..." Ginugol ni Era ang mga sumunod na minuto sa pagkukwento sa lahat ng pinagdaanan niya. Nung natapos na siya magsalita, naramdaman niya ang lungkot bigla. Naalala niya ang kanyang nanay, na hindi alam kung siya'y buhay pa, at ang pagkamatay din ni Master Queenie. Umiyak siya kay Jiangju, "Senior, hindi ako nagsisinungaling sayo. Sinaktan ni Megan ang nanay ko, at gusto ko siya patayin gamit ang sarili kong mga kamay." Nung narinig niya ito, natouch si Jiangju, at binitawan din ang kanyang mga kamay. Sinong makakaisip na ang batang babae sa harap ko, ay mas masahol pa ang pinagdaanan kesa sa akin. Nung una, may hinala pa si Jiangju, pero pagkatapos niya makita na umiiyak at may nakakaawang itsura si Era, nawala na lahat ang hinala niya. Napalitan ang feelings niya ng care at pagkaawa. Nagsimula kumalma si Era pagkatapos umiyak. Pagkatapos, mabagal siyang naglakad papunta sa mga pader na nakapalibot sa kanya. Inactivate niya ang internal energy niya at kaagad tinanggal ang incantation. Nabanggit kasi ni Jiangju na basta masira ang incantation sa mga pader, makakalaya siya. Si Era ay matalino at naalala ang fact na yon. Pagkakita niya na pinakawalan siya ni Jiangju, napagdesisyonan niya tulungan ito para ibalik ang favor. Bang! 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 Pagkasira ng incantation, na-release ang invisible energy mula sa mga pader, at nawala ito nang walang kahit anong trace. Bang! Ngayon na nakawala na siya sa incantation, inactivate ni Jiangju ang kanyang internal energy at sinira ang steel chain. Ang evil aura niya din sa kanyang katawan, ay kaagad napalitan ng malakas na aura. Nung mga sandaling yon, nanginig ang kanyang mga kamay at legs ni Jiangju at sobrang emosyonal niya. "Natrap ako dito ng higit sa 2,000 years. Sa wakas, malaya na ako." Sa mga sumunod na segundo, humarap si Jiangju at tumingin kay Era, mukhang naguguluhan ito. "Young girl, bakit mo ko tinulungan?" Kahit na hindi masyadong malakas ang boses niya, tunog naghihinala ito. Napabuntong hininga si Era at hinarap ang pagkwe-question ni Jiangju. Sinabi niya ng may malalim na pighati, "Sir, nararamdaman ko na ang malas natin sa buhay pagkatapos ko marinig ang mga pinagdaanan natin." Habang nagsasalita siya, tumingin siya sa sirang chain sa wall, at patuloy sa pagsabi ng sincerely, "Sir, natrap ka dito ng sobrang daming taon at marami ka nang napagdaanan na paghihirap. Kaya kahit na anumang kasalanan ang ginawa mo, napagbayaran mo na ito ngayon at oras na para bumalik ka sa mundo." Nung una niyang nakita si Jiangju, natouch siya sa kung gaano kaawa-awa ang itsura nito. Pagkatapos niya marinig ang kwento nito, pakiramdam ni Era na pareha sila ng destiny sa buhay. Dahil doon, hindi rin siya nag-alinlangan at kaagad niya tinanggal ang incantation sa pader. Nung narinig niya ang sinabi ni Era, natahimik si Jiangju, at kaagad nagbago ang ekspresyon nito. Mga ilang segundo ang lumipas, tumingin siya kay Era at ngumiti, "Good, haha, good girl. Rude ako ngayon lang pero sana wala lang ito sayo." Mukhang mabait si Jiangju, at wala ni isang hint ng pagkabangis mula dito dati. Sa totoo lang din, si Jiangju ay sobrang masama na tao, noong infamous na General of Heaven siya noong Three Kingdoms era. Mas lumala pa siya nung nag-cheat sa kanya si Megan. Pinangako niya sa sarili niya na kailanman, ay hindi siya magtitiwala ulit. Tsaka, halos patayin na si Jiangju si Era. Pero, pagkatapos niya marinig ang story ni Era, nakita niya kung paano nasira ang incantation at sa mga sinabi niya, na-touch si Jiangju. Nung mga sandaling yon, naramdaman ni Jiangju na si Era ay sobrang bait.
Tiningnan ni Era ang butas sa taas niya at sinabi, "Sir, malaya ka na ngayon, kaya hula ko, hindi mo na kailangan ang tulong ko. Magpapaalam na ako sayo." Habang nagsasalita, paalis na si Era sa sekret na kwarto. Pero, nung mga sandaling yun, desperadong siyang tinawag ni Xiangju, "Sandali." Nakangiting humarap si Era. "Sir, may maitutulong ba ako sa inyo?" Tiningnan ni Xiangju nang malapitan si Era, curious siya. "Ining, hindi mo ba gusto ng kahit anong pabuya sa pagtulong sa akin?" "Pabuya?" Nagulat si Era nung narinig niya ito. Pagkatapos ngumiti siya. "Hindi naman ganun kalaki ang effort na ginawa ko para makalaya ka. Ayoko ng kahit anong pabuya." Ang nanay ni Era, si Aurora, ay laging tinuturuan siya na parusahan ang masasama at tulungan ang mga mabubuti noong nasa society pa siya. Lagi siya sinasabihan nito na tumulong ng walang inaasahan na kapalit, at lagi namang isinasapuso ni Era ang mga pangaral na Cho. Tumango si Xiangju, pinapakinggan ang sagot ni Era. Nung mga sumunod na segundo, napabuntong hininga si Xiangju at natouch. "Kailanman, sa buong buhay ko, never ko naisip na may kahit sinong makaka-impress sa akin. Sinong makakaakala na ang isang batang babae ang makaka-impress sa akin? Masyado ka pang bata, pero sobrang bait mo. Deserve mo ang respeto ko." Habang sinasabi niya yon, seryosong tumingin si Xiangju kay Era. "Ining, ako ang lalaking nakakaalala ng mabuti at masama. Tinulungan mo ako at gusto kong suklian ang kabaitan mo. Paano kung ipasa ko sa iyo ang knowledge ng Immortal Pure Scripture at ang Death and Alive Scripture? Ano sa tingin mo?" Nagulat si Era at nag-isip ng ilang segundo. Umiling siya. "Sir, kakasabi ko lang na kagustuhan ko ang tulungan ka, hindi mo na kailangan suklian ito." Bilang anak ni Aurora, mapagmataas pa rin si Era. Pakiramdam niya na ang martial techniques ng Emisec ang pinakamalakas sa buong mundo. Hindi na niya kailangan ang martial technique ng iba. Ang pinaka-importante pa rito, nagsinungaling si Megan kay Xiangju at kinuha ang Immortal Pure Scripture. Kinamumuhian tuloy ni Era si Megan at obvious naman na ayaw niya makultivate ang martial technique na kaparehas kay Megan. Pero, matigas ang ulo ni Xiangju. Kapag mas lalong tinatanggihan ito ni Era, mas gusto nito ibigay ito sa kanya. Nung mga oras na yon, nagniningning ang mga mata ni Xiangju habang tumatawa siya at sinabi, "Ining, kakasabi mo lang na nadakip ang nanay mo sa Emi, at walang paraan para i-rescue siya gamit ang kapangyarihan mo ngayon. Pero, magiging iba ang mga bagay kapag natutunan mo ang Immortal Pure Scripture ko. Hindi mo lang basta masasagip ang nanay mo, pero pwede mo rin pamunuan ang buong mundo." Nung sinasabi niya yon, humakbang paharap si Xiangju ng 2 beses, at pasikretong sinabi, "Maliban pa rito, pwede ko rin sabihin sayo na hindi ko pinasa ang buong Immortal Pure Scripture kay Megan kanina." Nung nakikipagnegosasyon si Megan kay Xiangju kanuna, may hinala siya na ang gusto lang ni Megan ang benefits. Kaya hindi niya ito pinasa ng buo kay Megan. May mga flaws pa rin sa Immortal Pure Scripture na nakultivate ni Megan. Nanginig ang katawan ni Era nung narinig niya ito. Nagniningning ang kanyang mga mata at naguguluhan ang puso niya. Tama siya. Paano ko masasagip ang nanay ko gamit ang mga abilities ko ngayon? Kapag nakultivate ko na ang Immortal Pure Scripture, hindi ko nakakatakutan ang Emisec at ang iba pang sect. Ang mas importante pa rito, hindi pa kumpleto ang Immortal Pure Scripture na nakultivate ni Megan. Kapag nakultivate ko na ang kumpletong Scripture, kaya ko na ba siyang kalabanin? Pagkatapos, hindi ko lang masasagip ang nanay ko, pero pwede ko rin mabawi ang Emisec mula kay Megan para kay Mama. Bang! Sa mga sumunod na segundo, hindi nagdalawang isip si Era na lumuhod sa harap ni Xiangju. Tumingin siya rito ng may respeto. "Ako ay umuyuko sa'yo, Master." Pagkatapos niya magsalita, iniyuko niya ang ulo niya hanggang sa lupa at kumatok ng 3 beses. "Mabuti!" Natuwa si Xiangju sa ginawa niya at nakangiting itinaas ang kamay niya. "Very good. Tumayo ka na." Hindi niya maitago ang excitement niya habang tinatawanan ang langit. "Haha! Kailanman ay hindi ko inakala na balang araw ay makikita ko ulit ang mundo sa labas at magkakaroon ako ng disipo. Haha! Lubu, pagkatapos mo ako ikulong ng maraming taon, mamamatay kang may paghihinayang." Tumawa si Xiangju ng ilang minuto bago siya tumigil.
Maiintindihan mo naman kung bakit ganito ang ugali niya ngayon. Pagkatapos makulong ng ilang libong taon, paniguradong ilalabas niya ang lahat ng emosyon niya. Pagkatapos, seryoso siyang tumingin kay Ira. Ang mabait kong disipo, ipapasa ko sa iyo ang kumpletong immortal pure scripture ngayon. Kaya kailangan mo ito matandaan ng malinaw. Ibinahagi niya ang lahat ng teknikes, at hindi niya nilagpasan ang kahit isang salita. Sa mga mata ni Zhang Ju, si Era ay isang babae lang at hindi banta sa kanya. Habang sinasabi niya ng malakas ang mga teknikes, nakatingin lang si Zhang Ju kay Ira nang may pagmamahal sa kanyang mga mata. Ang disiple niya ay hindi lang maganda, pero siya ay may sobrang bait na puso, at mahal siya ng lahat. Nung mga sandaling yon, alerto si Era at maingat niyang kinabisado ang mga teknikes. Pagkatapos ituro ni Zhang Ju ang final teknike, sinabi niya kay Ira, mabuti kong disciple, itong immortal pure scripture teknike na ito ay sobrang komplikado at makapangyarihan, pero hindi mo ito makukultivate ng 1 o 2 araw. Kailangan mo ito makultivate ng dahan-dahan, naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Masunuring tumango si Era. Pagkatapos, sa ilalim ng proteksyon ni Zhang Ju, umupo si Era sa lapag at nagsimulang mag-cultivate. Samantala, sa New World, ang lahat ng ministers at nakatayo in order sa magkabilang sides ng full energy hall. Ang lahat ay mukhang karespe-respeto at seryoso. Si Lord Kenny ay nakasuot ng golden dragon robe at nakaupo sa dragon chair sa gitna ng hall. Ang mukha nito ay kasing sharp ng kutsilyo at mukhang fierce. Ang buong katawan din nito ay may nakaka-intimidate na aura at common ito sa royal family. Nung mga sandaling yun, tumingin si Lord Kenny sa paligid at kalmadong sinabi, Ministers, ano ang mga plano nyo? Sabihin nyo sa akin. Habang sinasabi niya yon, kalmado ang mukha ni Lord Kenny, pero puno ng galit ang puso niya. Ang Carter family at ang mga kaibigan ni Daryl ay nakakulong sa isang presinto ng mahigit 1 buwan na. Sa buwan na ito, lahat sila ay kine-question at tinotorture. Kasabay pa nito, ang royal family ng New World ay walang tigil sa pagbalita sa Outer World para lumabas si Daryl sa pagtatago. Hinihintay nila si Daryl na sagipin ang pamilya at mga kaibigan niya at pagkatapos, papatayin nila si Daryl. Pero, so far, hindi pa nagpapakita si Daryl kaya naman nainis na si Lord Kenny. Kaya naman, pinatawag niya ang mga ministers para pag-usapan ang susunod nilang plano. Nung nagsalita siya, kaagad nag-usap ang lahat sa hall. Your Majesty, pakiramdam ko ay hindi mo na kailangan hintayin si Daryl. Hindi na siya dadating. Oo, si Daryl ay sobrang tuso. Baka naisip niya na walang gagawin ang Your Majesty sa mga tao sa kulungan. Kahit na hindi niya sila sagipin. Siguro ay hindi siya natatakot. Kaya sa tingin ko, dapat ay patayin na natin silang lahat. Hindi, paniguradong hindi magpapakita si Daryl kapag pinatay natin sila. Huwag niyong kalimutan na ang goal ng Your Majesty ay lumabas si Daryl sa pinagtataguan niya. Ang pagpatay sa mga taong ito ay hindi ubra. Tama, si Daryl ang main concern natin dito. Nung mga sandaling yun, may kanya-kanyang opinyon ang lahat. Ang bawat isa sa kanila ay dindepensahan ang sarili nilang side, kaya naman nagkaroon ng initan ng ulo sa New World. Bang! Nung nakita niya ito, nainis si Lord Kenny. Inihampas niya ang kamay niya sa dragon chair at cold na sinabi, sige, sige. Tumahimik na kayo. May plano bang gumagana? Habang nagsasalita siya, kaagad tumahimik ang main hall. Dahil naramdaman nila ang galit ni Lord Kenny, napayuko agad ang mga ministers, at hindi sila nagtangka kahit huminga. Nung mga sandaling yon, mabagal na naglakad si Ambrose papunta kay Lord Kenny, at yumuko sa kanya, habang magkasama ang mga kamao nito. Father, may suggestion ako. Sabihin mo na ito kaagad, Ambrose, nakangiting nagmamadali si Lord Kenny papunta sa kanya. Kasabay nito, hindi niya rin nakalimutan na samaan ng tingin ang mga ministers. Ang mga taong ito ay binabayaran sa kanilang mga trabaho para ipakita ang loyalty nila. Pero, kahit na matatamis at nakakamangha ang mga sinasabi nila, sa mga kritikal na mga panahon wala sa kanila ang maasahan. Sa huli, nakasalalay ito kay Ambrose. Napabuntong hininga si Ambrose at mahinang sinabi. Dahil hindi pumunta si Daryl, bakit hindi tayo ang umatake? Habang nagsasalita siya, ang mga mata ni Ambrose ay nakakakilabot at madilim.
Nagpatuloy siya sa pagsasalita, narinig ko mga ilang araw lang ang nakakalipas, may isang kakaibang pangyayari sa Middle Terra. Ang Godly Beast Kylie ng SKY Fountain Sect ay nagising. Nung mga oras na yon, maraming sects mula sa 9 na kontinent ang nandoon, at si Daryl din ay nandoon din pero hindi namin siya nasundan pagkatapos nito. Base sa hinala ko, baka bumalik si Daryl sa World Universe. Dahil dito, gusto ko humingi ng pahintulot para pumunta sa World Universe at hanapin siya doon. Kapag nahanap ko siya, susubukan ko ang best ko para mahuli siya at dalhin siya rito. Mukhang determinado si Ambrose. Kahit na si Daryl ang biological father niya, inabandona nito siya, ang nanay niya nang wala pakialam. Dahil din sa kanya, kaya nahiwalay si Ambrose sa nanay niya ng ilang taon. Hindi niya ito papakitaan ng awa. Nung narinig ng lahat ito, napabuntong hininga sila at tumingin kay Ambrose, nag-aalinlangan sila. Gusto mismo ng prinsip na siya mismo ang humabol kay Daryl. Si Daryl ang biological father niya. Naisip nito ng mga minister pero walang may lakas ng loob na magsalita sa harap ni Lord Kenny. Tumango si Lord Kenny at tumingin kay Ambrose. Pinuri niya ito, sige gawin natin ang gusto mo. Habang sinasabi niya ito, mukhang sobrang proud ni Lord Kenny. Kahit na hindi ko biological son si Ambrose, siya ay maintindihing bata. Deserve niya ang lahat ng pagmamahal ko. Masaya si Lord Kenny habang iniisip ito. Daryl, mabait ka man sa mundo, pero walang may gusto magsakripisyo para sayo. Anong magagawa mo? Kahit ang sarili mong anak ay kinakalaban ka. Nakangiting tumingin si Lord Kenny kay Ambrose, pagkatapos, nag-wave siya ng kamay. Sige umalis ka na at mag-ingat ka. Opo, Father. Sagot ni Ambrose at tumalikod ito para umalis ng main hall. Pagkatapos nila ma-prepare ang lahat, pinamunuan ni Ambrose ang 1-0-0-0 Royal Soldiers sa World Universe. Nung una, gusto niya pumunta ng siya lang, pero nag-aalala si Lord Kenny sa kaligtasan niya, kaya inutusan nito ang mga sundalo na sundan siya. Pagkatapos ng mahabang journey, nakarating na rin sa wakas si Ambrose sa borders ng World Universe. Nung mga sandaling, pagkatapak niya sa lupa ng World Universe, bigla naguluhan ang kanyang feelings. Technically, hometown niya ang World Universe, pero unfamiliar ang lugar na ito sa kanya. Napakamot ng ulo si Ambrose at naisip niya, mapapansin ako kapag 1-0-0-0 na Royal Soldiers ang mag-iimbestiga sa World Universe. Kailangan kong maging maingat. Kailangan ko muna hanapin si Megan. Siya ang sect master ng Emi sect at Alliance master ng World Universe. Ang pinaka-importante pa rito, gusto niya ring mawala si Daryl. Kaya paniguradong tutulong siya. Nung naplano na niya ang atake niya, pinagpahinga muna ni Ambrose ang mga sundalo niya bago sila pumunta sa Emi sect. Ang dami ng napagdaanan ni Ambrose simula nung bata siya. Kamakailan lang din ay siya ang kinoronahang prince sa ilalim ng blessing ni Lord Kenny. Ang mental at emotional development niya ay mas matured kaysa sa mga kaedaran niya. Sila Ambrose at ang Royal Army ay lumipad ng 4 na oras bago sila makarating sa Emi Mountain. Ang panahon nung araw na yun ay maayos habang sobrang liwanag ng araw. Pero, ang atmosphere sa Emi Mountain ay dark at nakakatakot. Dinala ni Ambrose ang mga sundalo sa ibaba ng Emi Mountain at dun sila nag-set up ng camp habang hinihintay nila si Ambrose na umakyat sa bundok. Pagkadating niya sa entrance ng Emi Mountain, naramdaman ni Ambrose na may mali. Pinisil niya ang mga kilay niya ng pasikreto. Ang Emi sect ang pinakasikat na main sect sa World Universe. Ang sect na ito ay dapat busy, lalo na sa mga sandaling ito. Kaya nga dapat may mga disciples na nagkukultivate sa main hall, pero ang buong Emi Mountain ay tahimik. Hindi lang yun, ang mga disciples na nagpapatrol ay mukhang malulungkot. May nangyari ba sa Emi sect? Bulong ni Ambrose sa sarili. Nung mga sandaling yon, may babaeng Emi sect disciple ang nagpapatrol at napansin siya. Kaagad naman siyang napalibutan. Hoy! Sino ka? Ang lakas mo naman ng loob mo na magtrespass. Diyan ka lang sa kinatatayuan mo. Banta ng mga disciples sa kanya. Ang lahat ng babaeng disciples ay mukhang on guard. Simula nung natrap si Megan sa North Moana Continent, ang lahat ng nasa Emi sect ay stressed. Ang mukha ni Ambrose ay kalmado habang nakangiti siya. Huwag kayong mag-alala, hindi ako nandito para manggulo. Ako ay kaibigan ni Master Castello. Nandito ako para bisitahin siya.
Kaibigan ni Secmaster. Nung narinig nila yon, nagtinginan ang mga ilang babaeng disipo. Ang isa sa kanila ay napakagatlabi at sumagot, si Secmaster Castello, wala siya dito. Nakakahiya na natrap si Megan sa North Moana Continent. Dahil related ito sa reputasyon ng EMI-sect, kaya hindi nila ito kaagad sinasabi. Ngayon, si Ambrose ang nagulat. Kaagad naman siyang bumalik sa wisyo, at ngumiti, okay lang yan, pwede ko naman siya hintayin sa loob. Habang nagsasalita, papasok na si Amber sa main hall. Bago pa siya makahakbang ng amrami, pinigilan siya ng isa sa mga disciples. Teka! Ang leader sa kanila ay kaagad naman lumapit at seryosong sinabi kay Ambrose, sinabi na nga namin na wala ang Secmaster dito. Kung gusto mo siya bisitahin, pwede ka bumalik next time. Habang nagsasalita siya, lumapit ang iba pang mga disciple, at hinarangan ang dadaanan ni Ambrose. Ano? Nagdikit ang mga kilay ni Ambrose at puno siya ng hinala. Kasabay pa nito, nagsisimula na siyang mainis. Mga ilang sandali lang ay cold na sinabi ni Ambrose, paano kung ipilit ko na makapasok? Matigas ang ulo niya, at habang mas pinipigilan siya ng mga disciples ng EMI-sect mas gusto niyang makapasok. Ako ang prinsip ng New World, sobrang supreme ng status ko. Kaya kailangan ay respetuhin ako ng lahat. Ang lakas naman ng loob ng mga disciples na ito napigilan ako. Bang! Kasabay nito ang pagsabog ng malakas na aura mula sa katawan ni Ambrose at napuno nito ang lugar. Dahil naramdaman nila ang aura ni Ambrose, nagkatinginan ang mga disciples. Lahat sila ay gulat. Ang lalaking ito ay bata pa pero sobrang lakas niya. Pero, para madepensahan ang dignidad ng EMI-sect, hindi nagpatinag ang mga disciples. Nung mga sandaling yon, pareho sila nagpapahaba ng oras. Ang atmosphere ay tenses, at puno ang hangin ng fighting aura. Anong nangyayari? Isang malinaw pero cold na boses ang sumigaw mula sa main hall. Ito ay si Fanny. Dahan-dahan siyang lumapit. Nakamahabang light pink dress siya. Pinapakita nito ang sexy figure niya. Ang gorgeous niya tingnan. Senior Sister Witcham. Ikinalulugod namin, Senior Sister Witcham. Magalang siyang binati ng mga babaeng disciples pagkakita sa kanya. Kahit na siya ang umaaktong Secmaster, siya ang pinaka-pinagkakatiwalaan ni Megan na disciple at sobrang taas ng posisyon niya sa EMI-sect. Kasing sama rin niya si Megan, kaya naman. Ang lahat ng EMI disciple ay nirerespeto at kinatatakutan siya. Nung mga sandaling yon, inobserbahan, maigi ni Ambrose si Fanny at kaagad na pangisi. Naglakad si Fanny papunta sa kinatatayuan ni Ambrose pero hindi siya pinansin nito. Habang dark ang ekspresyon nito, sinabi niya sa mga disciples, anong problema? Bakit kayo nagkakagulo dito? Si Fanny ay vain at natural na umaakto na parang isang Secmaster kapag wala si Megan. Nung mga sandaling ito, hindi napansin ni Fanny na nakatayo si Ambrose doon. Fanny, nasaan si Megan? Humakbang si Ambrose at cold na sinabi ito. Nag-iba ang ekspresyon ni Fanny, at kaagad siyang nagalit. Siya ang Deputy Secmaster. Sinong maglalakas ng loob na tawagin siya ng pangalan lang? Nung humarap siya at nagkakatitigan sila ni Ambrose, kagad naman siyang kinilabutan. Mga ilang sandali, inayos ni Fanny ang iniisip niya at ngumiti kay Ambrose habang sinasabi, oh, ang Highness Prince ay nandito. Bilang pinaka-pinagkakatiwalaan ni Megan, alam ni Fanny kung sino si Ambrose at ang identity nito. Ngumiti ng malapad si Fanny, sobrang kabaliktaran ito ng ekspresyon niya kanina. Ngumiti si Ambrose at kalmado na sinabi, hindi mo naman kailangan maging sobrang magalang. Nandito ako para makausap si Megan tungkol sa isang urgent matter. Nung sinabi niya yon, kalmado si Ambrose pero cold ang smile nito sa puso niya. Sobrang fake ni Fanny. Siya ay mahirap ma-please sa hinaharap. Pero, ako ang prince, kaya hindi dapat ako mag-alala sa kanya. Oh, nagets ko na, kaagad nagbago ang ekspresyon ni Fanny, at saglit siyang ngumiti. Wala dito ang SCT Master. Kaya kung may gusto ka i-discuss na kahit na ano, pwede naman tayo mag-usap sa main hall. Habang nagsasalita siya, nagbow siya bilang sign ng invitation. Hindi niya nakalimutan pagalitan ang mga nasa likod niya, anong hinihintay nyo? Umalis na kayo ngayon. Ang lakas naman ng loob nyo na harangan ang dadaanan ng Your Highness. Siguro at pagod na kayo mabuhay. Takot na umalis ang mga disciples.
Tumingin sila kay Ambrose, at kaagad naman silang nagulat. Itong, batang lalaki ang prince. Sa totoo lang, mga ilang taon na ang nakalipas, si Ambrose ay pumunta sa Emi sect. Ito ay noong celebration ng 1,000th anniversary ng Emi sect. Napadaan si Ambrose sa Emi sect kay naman kinita niya si Ira. Pero, umalis na si Aurora kasama si Era, at kaagad naman gumawa ng malaking gulo si Ambrose. Malinaw na naaalala ito ng mga disciples. Pero, mga ilang taon na rin ang lumipas, at si Ambrose at nagmature na kaya naman simula noon, hindi na siya nakilala ng mga disciples. Kaagad namang dinala ni Fanny si Ambrose sa main hall. Sinusubukan ni Fanny na ma-impress si Ambrose, habang hinahatid niya ito sa iipuan nito, at pagkatapos, inutusan niya ang mga disciples na mag-serve ng tsaa. Wala sa mood si Ambrose para uminom ng isaa. Tinanong niya si Fanny pagkaupo, "Fanny, nasaan ang sect master niyo? Anong nangyari dito? Bakit malungkot ang lahat?" Napabuntong hininga si Fanny, puno ng hiya ang mukha nito. "Sa totoo lang, natrap ang sect master namin sa North Moana Continent Palace." "Ano?" Na-shock si Ambrose nung narinig niya ito. Lagpas 10 taon na simula nung nagsama-sama ang 9 na continents. Bilang prinsip, alam ni Ambrose ang details sa bawat continent, lalo na sa North Moana Continent. Ito ay kilala dahil maraming makapangyarihan na warrior doon. Marami sa kanila ay sikat na ng mahabang panahon. Ang Great Descendants Emperor Howie, Lady Chang'er, Juring, Gonggong, ang ilan sa mga sikat. Pwedeng sabihin na ang kahit sino sa kanila ay pwedeng maging top warriors sa ibang continents bilang mga malalakas na warriors. Dahil dito, ang North Moana Continent ang pinakamalakas na continent sa Siam. Si Megan ay natrap sa North Moana Continent Palace, at magiging mahirap na ma-rescue siya. Nakatitig maigi si Ambrose habang gulat pa rin, anong nangyari? Ito ay dahil kay Daryl. Puno ng pandidiri ang mukha ni Fanny. Sabi niya, nalinlang siya ni Daryl at napasunod siya sa palace. Sa mga sumunod na mga oras, kinwento ni Fanny ang mga nangyari. Pagkatapos niya magpaliwanag, nag-roll si Fanny, pagkatapos dayain ni Daryl ang sect master, at iwan sa palace ng mag-isa. Nawala siya ng parang bula. Ang bastardong yon, pinapangarap ko na mahati siya ng ilang daang libong beses. Nung narinig niya ito, kumunot ang noo ni Ambrose at napabuntong hininga. Hindi na nakakapagtaka kung bakit hindi nagpapakita si Daryl sa New World. Nadakip na siya ni Megan. "Senior Sister Witcham." Habang nagsasalita sila, biglang dumating kaagad ang nagbabantay sa kulungan. Mukha itong nag-aalala. "Senior Sister Witcham, may problema." "May problema?" Hinihingal at pinagpapawisan ang disciple. "Bakit ka nagpapanik?" Tumingin si Fanny sa kanya, at nauubusan na ng pasensya. "Hindi mo ba nakikita na nakikipag-usap ako sa Your Highness? Nasaan ang manners mo?" Halos maiyak na ang disciple sa pag-aalala. "Ano ito? Magsalita ka." Uminom si Fanny ng tsaa at nagmamadaling nagtanong. Nanginig ang katawan ng disciple habang nakaluhod sa sahig. Basang-basang pawis ito at kaagad niyang sinabi, "Senior Sister Witcham, hindi ito maganda." Ngayon lang, kinagat ni Aurora ang dila niya at nag-commit ng suicide. Nag-iba ang mukha ni Fanny at kaagad tumayo. "Ano ang sinabi mo?" Kinagat ni Aurora ang dila niya at nag-commit ng suicide. Itong si Aurora, ang bitch na ito. Lagi na lang siyang gumagawa ng gulo. Nung dinakip ni Megan si Aurora, ito ay para sa laban niya kay Daryl. Ngayong patay na si Aurora, hindi nagagana ang plano. Ang pinaka-importante pa rito, namatay si Aurora sa pagbabantay ko. Ako ang guilty kapag nalaman ito ni Megan. Nung mga sandaling yun, pakiramdam ni Ambrose ay nahihilo siya dahil nagulat siya. Anong nangyari? Kinagat ng nanay ni Era ang dila niya at nag-suicide. 1 buwan ang nakalipas, nagpunta pa si Era at Aurora sa New World Palace para mag-dinner kasama Soy Lord Kenny. Paanong hindi alam ni Daryl ang tungkol kay Aurora? Kung may nangyaring masama kay Aurora, paano na si Era? Isip niya at nag-aalala. Nung mga oras na yon, tumingin si Fanny sa disciple at nag-aalala. Humihinga pa ba siya? Puno na ng desperasyon ang mga mata ni Fanny. Kahit na gusto niyang mamatay si Aurora, hindi ito pwedeng mamatay kung siya ang nagbabantay.
Napatingin sa baba ang disciple at maingat na sumagot, Senior Sister Witcham, si Aurora, ay hindi pa patay. Mabuti na lang, at on time kami at napigilan namin siya kaagad. Pero, kinagat pa rin ni Aurora ang dila niya at nahimatay. Pagkagising niya, iniisip pa rin niya magpakamatay. Hindi na namin alam ang gagawin namin. Nung narinig niya yon, napabuntong hininga si Fanny. Buhay pa siya. Sa susunod, tapusin mo muna ang report mo kapag sasabihin mo sa akin ang kondisyon niya. Sinamaan ng tingin ni Fanny ang disciple. Pagkatapos, nagwab siya ng kamay. Bumalik ka na kaagad at bantayan mo siya mabuti. Nung sinabi niya yon, nakakatakot ang mukha niya. Puno ng galit ang puso niya. Ang bitch na ito. Ang lakas ng loob niya na mag-suicide. Kailangan ko mag-isip kung paano siya tuturuan ng leksyon. Oh, Secmaster, nanginginig ang disciple habang sumasagot at kaagad umalis. Pagkatapos umalis ng disciple, lumingon si Ambrose at tinitigan si Fanny. Dinakip niyo si Aurora? Kahit tunog casual siya, may stressful an aura pa rin ito. Oo. Honest na tumango si Fanny. Ngumiti siya at sinabi, bakit? Interesado ba ang Your Highness sa isang cheap na babae? Ano naman ang nangyari kay Era? Cold na tanong ni Ambrose, ayaw na niya magsalita pa ng marami. Sa puso ni Ambrose, maliban kanila Lord Kenny at Yvonne, si Era ang pinakamalapit na tao sa kanya sa mundo. Ang bastardong yun. Nakakakilabot ng umisi si Fanny habang nagpapatuloy siya, maswerte siya. Nakatakas siya 2 days ago sa kulungan. Hindi pa naman siya nahuhuli. Nahulog si Era sa ancient na libingan ni Lubu, at ang lahat ng iba't ibang sex ang nag-report sa ME sect. Pero, hindi nila nireport ang buong katotohanan. Ang tanging nireport lang nila ang hindi nila nahuli ito. Ang mga warriors na humabol kay Era ay takot sa mga nakakalason na insekto at secret traps, kaya hindi na sila pumasok sa libingan. Hindi nila ma-report ang nakakahiyang bagay na ito dahil masisira ang reputasyon nila. Pagkasabi niya nito, tiningnan ni Fanny ang reaksyon ni Ambrose. Bilang umaakto na Sec Master, natural lang na alam ni Fanny ang tungkol sa pagkakaibigan ni Ambrose at Era. Kung ibang tao ito, hindi magalang na magsasalita si Fanny. Pero, si Ambrose ay iba, at kahit na anong mangyari, siya ang prince ng New World. Hindi niya dapat ito ma-offend. Nung patapos na siya magsalita, hindi na mapigilan ni Ambrose na itago ang galit niya at sumigaw, tumahimik ka. Hindi ko hahayaan na tawagin mo si Era ng ganyan. Si Era ay matalino at adorable. Paano mo siya natatawag na bastardo? Napakasama mo. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.